Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsama-samahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po natin pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 2281-2300. Kabanata 2281. Sino ang gumawa nito? Oo, nandito siya para magnakaw ng technique book at mga serum. Oo, alam niya ang kanyang lugar sa bagong panahon. Alam niyang lumang balita na siya ngayon, ngunit hindi siya bababa ng walang laban. Gusto niyang makabalik sa taas kaya nandito siya, gawin ang pinakamahusay na paraan upang palakasin ang kanyang sarili at palakasin ang kanyang sarili sa lalong madaling panahon. Kaya pala nagpunta ka dito. Magnakaw. Sinimulan ng lahat na pag-alitan si Levi, sa pag-aakalang nandito siya para magnakaw. Maging ang nagtanong Brass ay ganoon din ang naisip pagkatapos na makinig sa mga nag-aakusa. Kakaiba ang kinikilos ni Levi, at nag-iisa siya sa control room ng isang oras. Siyempre, maghihinala sila sa kanya, at pagkatapos sabihin sa kanila ni Edmund kung ano ang tingin niya sa balak ni Levi, saka lang nila napagtanto, ang ginawa ni Levi. He's here to steal the technique to boost himself. Nang makita nila ang kahon ng serum na hawak ni Mia, napagtanto nila ang kanyang ginagawa. Kaya siya ang kanyang especially iya. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, ang serum na hawak ni Mia ay ginamit para sugpuin ang espesyal na elemento sa katawan ni Levi. Kamangmangan iyon sa kanilang panig, kaya naisip nilang hawak ni Mia ang serum para mapalakas ang kapangyarihan ni Levi. Akala ng lahat ay magnanakaw si Levi, ngunit iba ang opinyon ni Rogue Slayer. Mas kilala niya si Levi kaysa sa karamihan, kaya alam niyang hindi magnanakaw si Levi. Siya ay isang taong mas gugustuhin pang mamatay kaysa mawala ang kanyang karangalan. Nawala man sa kanya ang kanyang kaluwalhatian, hinding-hindi siya gagawa ng isang bagay na walang kwenta gaya ng pagnanakaw ng bunga ng paggawa ng iba. Tsaka sa sobrang pagmamalaki ni Levi, hindi man lang niya ay practice ang teknik kahit na may magbigay sa kanya bilang regalo. Kaya naman, walang paraan na magnakaw siya. Ngumisi si Levi, sa tingin mo may pakialam ako sa basurang ganyan. Ngunit ang kanyang ugali ay nagpapatawa lamang sa lahat, lalo na si Edmund at ang kanyang mga alipin. Basura. Well, ang bagay na ito ay hindi nagtatanong, ngunit ito ay madaling makuha ang mga katanungang limang. At tinatawag mo itong basura. Huwag mo akong pagtawanan, pang-iinis ni Edmund. Nakatingin din ang lahat kay Levi. Hindi nila tatanggapin ang komentong iyon ng nakahiga. Iniinsulto ni Levi ang kumpanya at ang kanilang pagsusumikap pagkatapos ng lahat. Tinatawag mo ba kaming basura? Tignan mo ang iyong sarili. Ikaw ay mahina at nakakaawa. Wala kang karapatang tawagin kaming basura, hamak ka. Tinatawag mo itong basura, ngunit narito ka, nagnanakaw ng mismong bagay na tinatawag mong basura. Nanunuya si Levi, hindi ko ninakaw itong basura, kayong mga buffoons. May iba akong tinitingnan. Tumingin sa kanya si Edmund at umiling. Ang mga taong iyon sa The Manifest Court ay nagsabi na ang taong nakabasag ng Skyward Sword ay nararamdaman na katulad ni Levi. Paano kaya ito? Hindi sila magkapareho. Magnanakaw si Levi, hindi Grandmaster. Isa siyang kahihiyan sa ating lahat. Fine, pakakawalan na kita this time. Ikaw ang nagtatag ng kumpanya, at marami kang kaibigan dito. Pero kung gagawin mo ulit, hindi kita papakawalan ng ganoon kadali, malamig na sabi ni Edmund. Napaka-generous mo, sir. Hahayaan mo pa siya pagkatapos ng ginawa niya. I bet talagang natutuwa ka ngayon, Levi. Bakit hindi ka magpasalamat kay sir? Pinuri ng lahat si Edmund, ngunit siya sa lahat at nagbabala, kung mangyari ulit ito, tingnan ko kayong lahat. Iyon ang tuntunin. Ngunit pagkatapos, nakita ni Levi ang Rogue Slayer na mukhang mapatla at duguan. Lumapit siya kay Rogue Slayer at tinanong, sino ang gumawa nito? Ayos lang ako. Nasaktan ko ang sarili ko habang nagsasanay, kinakabahang sagot ni Rogue Slayer.
Siyempre, hindi niya sasabihin ang totoo. Ngunit nakita siya ni Levi at lumingon kay Edmund. Ginawa niya, di ba? Pag-amin ni Edmund, "Yeah, I did it." Pinapasok ka niya, at labag iyon sa mga patakaran. Paano kung tinuruan ko siya ng kaunting leksyon? Nagsalubong ang kanilang mga tingin, at lumipad ang mga kislap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2282. Payback. Napatitig si Levi kay Edmund. E ano ngayon? So payback time na. Sa sandaling sinabi niya iyon, tumaas ang tensyon sa hangin. Gayunpaman, tumawa ang mga alipores ni Edmund. Sinusubukan ba niyang patayin ang sarili niya? Oras ng pagbabayad. Sige, kunin mo na. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo, panunuya ni Edmund. Hindi siya naniniwalang may magagawa si Levi sa kanya. Tuturuan na sana ni Levi ng leksyon si Edmund, ngunit pareho siyang pinigilan ni Robe Slayer at Mia. Huwag. Nakiusap sila. Alam nilang dalawa na dapat nilang pigilan, dahil alam nilang mamamatay si Levi kung kalabanan niya si Edmund. Hindi siya makakatakas ng buhay dahil wala siyang pagkakataon. Responsibilidad ko po ito, sir. Parusahan mo ako kung gusto mo. Hinayla ni Robe Slayer si Levi habang nagsasalita. Tumahimik ka, sir. Levi's just acting tough. Sinubukan ng iba na pigilan si Edmund. Edmund, sa lahat ng kanyang kamangmangan at katangahan, sneered. Hindi ako magagalit sa isang tulad ni Levi. Well, yeah. Isa lang siyang mahina. Hindi ko akalain na magagalit ka sa kanya. Pagkalabas nila, sinabi ni Robe Slayer, "Maestro, alam kong mali ka nilang inakusahan, ngunit hindi ito ang oras para makipag-away. Hindi na kailangan iyon. Tsaka okay naman ako." Nilabag ko ang mga patakaran pagkatapos ng lahat. Dahil ayaw ni Robe Slayer na gumawa siya ng anuman, hindi sasalungat si Levi sa kanyang kagustuhan. Mabuti kung ganoon. Levi, ibibigay ko lang sa iyo ang mga ito. Eto, kunin mo. Si Phoenix at ang iba pa ay nagkakaroon ng mas malakas na swero. Ipapadala ko ito sa iyo sa loob ng ilang araw. Inabot ni Mia ang serum kay Levi at ipinaliwanag kung bakit wala si Asher Dragon, Kirin, at iba pa. Naglalakbay sila sa buong bansa upang humanap ng paraan para pagalingin siya. Hindi mo ako kailangang tulungan. I'm fine, really, sabi ni Levi, ngunit sumuko na siya sa pagsisikap na kumbansihin ang mga ito. Nako, tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo, Levi. Tutulungan ka namin kahit anong mangyari. Magiging maayos ka rin nang wala sa oras. Napangiti si Levi dahil alam niyang hindi sila magpapatinag kahit anong sabihin niya. Nako, ang Garrison Industry ay may base sa North. Ito ay tinatawag na Snow Dragon. Itigil ang lahat ng mga operasyon doon ng sabay-sabay at i-cordon ito. Aisil mo kung kaya mo, o lahat ng nandoon ay nasa panganib, sabi ni Levi sa kanila. Nagkatinginan sina Robe Slayer at Mia. Natarante sila, pero tumango pa rin sila. Pagkatapos nilang bumalik para sabihin ito kay Edmund, ninisya niya ito. Naniniwala ka ba talaga sa kanya? Huwag mo siyang pansinin. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Hindi pinansin ng Garrison Industry ang babalang iyon, syempre. Inakala ni Levi na ang Snow Dragon ay isang disenteng base, ngunit sa kanyang sorpresa, isa ito sa mga base kung saan ginamit ng Lab of Gods ang pagmimina ng mga Sunstone sa malaking sukat. Ito ang tanging hindi natuklasang base, kaya ito ay napanatili hanggang sa araw na ito. Nakakuha si Levi ng maraming impormasyon mula sa Garrison Industry, ngunit nais niyang marami pa siyang nagawa. Kahit na nagawang kontrolin ng Sacred Organization ang ikatlong bahagi ng lahat ng puwersang magagamit, hindi nila nagawa. Upang makuha ang kanilang mga kamay sa mas malaki, tulad ng Garrison Industry. Kung ginawa nila, maaari siyang makahanap ng higit pang mga pahiwatig. Pagkatapos niyang bumalik sa Northampton, hindi na nagulat si Zoe nang makita siya. Curious na tanong ni Levi, "Hindi ka ba nag-aalala sa akin?" Sinabi ni Master na babalik ka kaagad kapag okay ka na, paliwanag niya. Nagulat si Levi, "Ganoon ba kalaki ang tiwala mo sa iyong amo?" "Siyempre, siya yung taong pinagkakatiwalaan ko aside from my family," sagot ni Zoe. "Sinabi ko sa iyo na nagsisinungaling siya sa iyo. Ginamit ka lang niya." "Imposible. Hindi kailanman magsisinungaling sa akin si Master." Umiling si Zoe.
Hindi na pinansin ni Levi ang bagay na iyon, dahil naramdaman niyang may papalapit sa kanila. Darating ang gulo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2283. Ipakita ang iyong tunay na kapangyarihan. Tumigil si Levi sa pagsasalita tungkol dito, ngunit hindi ito pinabayaan ni Zoe. Nangangatwiran siya, magtiwala ka sa akin. Mabait na tao si Master. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Mamatay na sana ako kung hindi ako niligtas ni Master. Nadismaya si Levi, kaya nagtanong siya, babae si Dark Emperor, hindi ba? Nakakagulat na alam ni Levi ang tunay na pagkatao ni Dark Emperor, kaya napatahimik si Zoe saglit. Paano mo alam iyon? Hindi makapaniwala si Zoe sa sandaling sinabi niya iyon, at napatitig siya kay Levi. Hindi siya naniniwala sa anumang sinabi ni Levi tungkol kay Dark Emperor, ngunit ngayon ay nabigla siya. Simple lang ang dahilan, ito ang katotohanan. Si Dark Emperor ay isang babae, at nakita na ni Zoe ang kanyang mukha noon. Siyempre, walang sino man sa Sacred Organization ang nakakaalam niyan. Top secret lang daw, kaya napaisip siya kung paano nalaman ni Levi ang tungkol doon. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Ngumiti siya. Hindi. Teka, paano mo nalaman na babae siya? Ito ang kinakailangang sikretong impormasyon. Dapat walang nakakaalam tungkol dyan. Sabihin mo sa akin kung paano mo nalaman ang tungkol dito. Sinusubukan pa rin ni Zoe na kumbansihin si Levi na ilabas ang kanyang sikreto, ngunit pagkatapos ay isang grupo ng mga tao ang nagpakita sa harapan ng bakuran. Nagmula sila sa iba't ibang bansa, at karamihan ay mga bagong mukha, ngunit nakita na ni Levi ang ilan sa kanila noon. Sila ang dati niyang karibal. Ang iba ay nagmula sa Zarain, at ang iba ay mula sa Raison niya. Dati sila ay natatakot sa kapangyarihan ni Levi, at hindi sila nagpakita ng kanilang sarili sa tuwing nandyan si Levi. Gayunpaman, lumakas sila sa nakalipas na 3 taon at nagkaroon ng malaking tulong, kaya nagpasya silang hanapin si Levi para hiyain siya. Gusto nilang pagsilbihan siya sa ginawa niya sa kanila noon. At kaya, nakarating sila sa bahay ni Levi. Ngunit pagkatapos ay isa pang grupo ng mga tao ang nagpakita, ngunit sa pagkakataong ito, mayroong halos 100 sa kanila. Mamamatay ka, Zoe. Isang boses ang umalangaw mula sa langit. Tila, ang pangalawang grupo ay dumating upang humingi ng paghihiganti. Nagkatinginan ang dalawang grupo ng mga manlalaban at humagalpak sa tawa. Masayang makita ang lahat sa maliit na lugar na ito. Tingnan natin, 6 na Divine Leaderboard Fighters, at 23 Provisional Leaderboard Fighters, Tama, kunin niyo si Levi, habang papatayin natin si Zoe. Ayos lang ba ang lahat? Bibiktimahin na sila ni Levi at Zoe, dahil inakala nilang pareho silang mahihina. Oh, ngunit nakakuha ako ng ilang pinakabagong data dito. Na-update ang Divine Leaderboard kasama ang Provisional Leaderboard. Ang ranggo ni Levi ay 8,765 sa Provisional Leaderboard. Okay, balita yan. Hindi isang masamang ranggo bagaman. Over-average na siya ngayon. Nangungunang 11,000 sa mundo. Pero nabalitaan kong nakakuha siya ng ranking dahil pinalakas nila ng husto ang kapangyarihan niya. Base sa dati niyang power level, kaya hindi siya ganoon kalakas sa realidad. I wonder kung matatalo ko siya. Halos 3,000 ako sa Provisional Leaderboard. Nakarank ako ng 900 sa Divine Leaderboard. Gusto ko ring sumabay. Natarante si Zoe nang mapagtanto niyang target sila ng dalawang grupo ng mga manlalaban. Siya ay katutubo na nakapasok sa kanyang posisyon sa labanan, ngunit hindi nagtagal ay nawala ang kanyang kapangyarihan, at dahil hindi pa siya gumagaling, lalo lang nitong pinalala ang kanyang pinsala. Nang makita nila iyon, lahat ng mandirigma ay humagalpak sa tawa. Ikaw lang ang naiwan, Levi. Tingnan natin kung gaano kakalakas ngayon. Lahat ay naghahangad na pumunta. Gusto nilang gamitin si Levi bilang stepping stone nila, para magkaroon sila ng shot sa kaluwalhatian. Ngunit dahil napakarami sa kanila, hindi sila makapagpasya kung sino ang magkakaroon ng unang shot. Pagkatapos ng lahat, gusto ng lahat na pumunta. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat. Sinenyasan sila ni Levi. Tapos, lumingon siya. Gusto mong malaman kung paano ko nalaman na babae ang amo mo, di ba? Dahil nakita ko ang kanyang mukha, at pinatay ko siya.
Sinabi niya ang totoo dahil malapit na niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas. Sisingilan. Guluhin siya. Ang lahat ng mga mandirigma ay nagalit sa pang-iinsulto ni Levi, kaya gusto nilang ipakita sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kapangyarihan. Tuturuan natin siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2284. Nalampasan kita. Hindi sila makapaniwala na ganoon pa rin ang yabang ni Levi. Siya ay nireranggo lamang ng 8,000 bagay sa Provisional Leaderboard, at iyon ay dahil ang mga moderator ay nag-overestimate sa kanyang kapangyarihan. Sa totoo lang, nasa paligid lang siya ng 10,000 o higit pa. Sa tingin niya kaya niyang labanan kaming lahat ng sabay-sabay gamit ang ganoong klase ng kapangyarihan. Anong joke? Ang mga alon ng enerhiya ay gamulong at bumagsak sa nakapaligid na lugar, na nilamon ang lahat sa daan nito. Ganyan ang kapangyarihan ng Provisional Leaderboard at Divine Leaderboard na manlalaban. Sa tuwing sila ay lumaban, ang pagkawasak ay naiwan sa kanilang kalagayan. Nakikita mo yun, Levi. Ito ang tunay na kapangyarihan ng isang Divine Leaderboard fighter. Napangisi ang lahat, ngunit nanatiling nakaugat si Levi sa kanyang kinatatayuan. Kung walang nakakaalam, akalain nilang nabigla si Levi sa sobrang lakas na ipinakita nila. Inakala ng lahat sa wakas ay nalaman na ni Levi ang kanyang lugar matapos makita ang tunay na kapangyarihan ng bagong panahon, kaya sumuko na siya sa pagganti. Ito ay isang mahiwagang pakiramdam, hindi bababasa para sa mga lumang karibal ni Levi. Parang gusto nilang tumawa, dahil sa wakas ay napagtanto nila ni Levi ang pagitan niya at nila. Sa wakas ay nakita na nila siyang tumitingin sa lakas ng bagong panahon. Tingnan natin kung kaya mong ipagpatuloy ang arrogant na yan, ****starred ka. Hindi mo kaya. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, sila ay mas mababa sa uod sa mga mata ni Levi. Pagkatapos ng lahat, maaari niyang patayin ang mga naglalaban sa Divine Leaderboard, lalo na ang isa na nireranggo ng 900 o higit pa. Nang sasagupaan na ni Levi ang kanilang pag-atake, may sumigaw, "Sino ang mga ngahas na salakayin ang aking Panginoon?" Mamatay. Lumitaw si Floyd at sinuntok ang paparating na pag-atake. Ang isa pang energy wave ay bumagsak, na nagpadala sa 30 mandirigma na umatake kay Levi na lumipad pabalik. Wala ni isa sa kanila ang makatama, kahit ang mga nasa Divine Leaderboard. Sa huli, nahulog sila at tumalsik ng dugo. Gayunpaman, higit pa riyan, hindi makapaniwalang tinitigan nila si Floyd. Si Floyd naman, numero ng 45 sa Divine Leaderboard. Isa siya sa mga gustong manlalaban sa mundo. Kuwit, nakilala ng lahat si Floyd sa unang sulyap, ngunit iyon din ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng takot sa kanilang mga mukha. Ang lakas ni Floyd ay natakot sa kanila, at siya ang pinagmulan ng kanilang mga bangungot. Isang uri lang ng tao ang tunay na nakakatakot sa bagong panahon, at sila ang mga mandirigma na nireranggo sa Divine Leaderboard. Kung mas mataas ang kanilang ranggo, mas nakakatakot ang manlalaban. Siyempre, kasama doon si Floyd. Paumanhin, Mr. Floyd, maawa ka sa amin, pakiusap. Lahat ay lumuhad at nagsimulang humingi ng awa sa kabila ng halos patayin na niya ilang sandali ang nakalipas. Tiningnan sila ni Floyd ng masama. Nasiyahan siya sa pakiramdam at katayuan na hatid sa kanya ng kanyang kapangyarihan. Kung gugustuhin man niya, hindi na niya kailangan pang atakihin ang mga ito kanina. Ang kailangan lang niyang gawin ay magpakita, at ang mga mandirigmang ito ay namam-alamos na sana para sa kanilang buhay. Sa katunayan, hindi niya kailangang gumawa ng anumang bagay. Matapos ang kanyang lakas, ang unang ginawa ni Floyd ay tumingin kay Levi. Para siyang bata na gustong purihin siya ng kanyang magulang matapos siyang makakuha ng 100 sa mahirap na pagsubok. "Ano sa tingin mo, Master?" Napangiti si Floyd. Tumanggo si Levi. "Hindi masama. Guro, hindi lang ito hindi masama. Ang Divine Leaderboard at Provisional Leaderboard ay may kapangyarihan at katayuan. Ang kanilang mga ranggo ay napatunayang totoo hanggang ngayon. Ang lahat ng mga mandirigma doon ay nakakuha ng kanilang mga lugar, at ito ay isang pandaigdigang ranggo din. Wala naman akong kailangang gawin ngayon. Kung may sumubok na gumawa ng anumang gulo, ang kailangan ko lang gawin ay sabihin sa kanila ang aking ranggo, at magsisimula silang humingi ng awa," paliwanag ni Floyd. Upang ilagay ito sa mas simpleng mga termino,
Sinabi niya na ang buong mundo ay yuyuko sa kanya sa sandaling ipinakita niya ang kanyang mukha. Oo, tama siya. Ang kailangan lang niyang gawin ay magpakita, at hihingi kami ng awa tulad ng ginagawa namin ngayon. Wala na rin tayong gagawin. Kasalanan namin kung bakit ka ginugulo, sir. Sisiguraduhin naming babayaran namin ang aming pagkakamali. Maawa ka na lang sa amin, please. Talagang nasiyahan si Floyd sa mga papuri na dulot ng kanyang kapangyarihan, at para mapaganda ang mga bagay, maipapakita niya ito sa kanyang Panginoon. Pagkatapos ng pagdating ng bagong panahon, noon pa man ay gusto niyang sabihin kay Levi na sa wakas ay nalampasan na niya ito. Now that he finally got the chance, syempre, excited na siya. Narinig kong may sumusubok na umatake sa aking amo. Ngayong mamatay ka na. Dumating din sa eksena ang isa pang grupo ng mga mandirigma. Si Oren Yates yan, bilang 127 sa Divine Leaderboard. Tingnan mo, iyan ay maraming 188, Sky. At iyon ang numerong 287. Iyan ay 654. Isa-isa sa mga alagad ni Levi ang nagsimulang tumulong sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2285. Pinagmamalaki ni Levi. Ang pagdating ng mga alagad na ito ay natakot sa talino ng mga mandirigma na dumating upang patayin sina Zoe at Levi. Silang lahat ay mga alagad ni Levi. Lahat sila ay nirerango sa Divine Leaderboard. Ang lahat ng kanyang mga disipulo ay maaaring nirerango sa Provisional Leaderboard o sa Divine Leaderboard. Sa totoo lang, naipagmalaki nila si Levi sa kanilang mga nagawa, ngunit hindi ito ikinatuwa ni Levi. Hindi, kahit kaunti. Para sa ganoong uri ng tagumpay ay walang silbi. Hanggat ito ay isang get strong quick method, wala itong silbi kahit na nangunguna sila sa mga leaderboard. Kung tutuusin, ang kanyang mga kapatid at alagad ay seryoso at masisipag na tao. At iyon ang mga katangiang dapat taglayin ng mga naglilinang. Kung sinubukan nilang maging malakas ng masyadong mabilis, hindi iyon magiging maganda para sa kanila. Iisipin nilang nagsumikap sila para lumakas, samantalang ang paraan, ito ay dahil sa kanilang pamamaraan at gamot ay mga pamamaraan ng mabilisang paglakas. Ngunit gayunpaman, hindi sila maghahinala, dahil iniisip nila na ito ay bunga ng kanilang sariling paggawa. Hindi lang sila ang nandito. Siyempre, isa pang grupo ng mga mandirigma ang nagpakita, at sa pagkakataong ito ay si Asher Dragon, Kirin, at iba pa. Kahit si Swordfiend ay dumating para tumulong. Napagkasundoan nilang magkita sa mismong araw na iyon para suriin si Levi at gumawa ng paraan para ma-neutralize ang mga kemikal na nasa kanya. Iyon ay numero 39 sa Divine Leaderboard, Kirin. At iyan ay numero 43 sa Divine Leaderboard, White Tiger. Akala ng mga mandirigma ay hindi nalalala ang mga bagay, ngunit napatunayang mali sila nang magpakita kay Kirin at sa iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa sa mga huling dumating ay mataas ang ranggo sa Divine Leaderboard. Lahat sila ay may 500, sa katunayan. Ito ay talagang nakakatakot na tanawin para sa mga mandirigma. Akala nila ay lumang balita na si Levi sa bagong panahon, ngunit hindi nila inaasahan na tutulong sa kanya ang kanyang mga dating alagad. Walang maglalakas loob na hawakan si Levi sa pagtatanggol ng mga alagad sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga disipulo ay nirerango sa mga leaderboard. Kung sila ay nasa isang horror story, ang mga mandirigma ang magiging pangunahing tauhan, habang ang mga disipulo ni Levi ay ang serial killer o ang mga supernatural na entity na naririto upang patayin silang lahat. At kaya, ang lahat ng mga mandirigma ay nanatiling nakaluhod, ngunit sila ay nanginginig na sa takot, at ang ilan ay asar pa sa kanilang pantalon. Si Floyd lamang ay sapat na upang takutin sila, ngunit isang grupo ng mga mandirigma na pareho ang kalibre o mas malakas kaysa sa kanya. Iyon ay walang kulang sa parusang kamatayan para sa kanila. Asar, kayong lahat, hipiuan mo ulit ang master ko at sisiguraduhin kong patayin ka na, Kerr. Hahabulin kita hanggang sa dulo ng impyerno. Same here, you little B*****. Ang proklamasyon ng mga mandirigma ng Divine Leaderboard ay nabigla para sa mga mandirigma na nagtatangkang patayin si Levi. Kaya naman, tumakbo sila palayo sa takot, na nagpasya na hindi na muling sasalakayin si Levi, baka mahuli sila ng kanyang mga alagad. Kahit wala na sila,
Medyo nanginginig pa rin si Zoe. Buti na lang at nandito kayo, baka magkaproblema tayo. Hindi namin gagawin. Nandito na ako, pang-iinis ni Levi. Sisipain na sana niya ang puwitan ng mga lalaking iyon, ngunit inagaw sa kanya ng kanyang mga kapatid at mga alagad ang limelight. Ano, may ideya ka ba kung sino ang mga lalaking iyon? May 6 na Divine Leaderboard fighter ang kasama nila. Sa tingin mo kaya mo silang kunin? Sinaman siya ng tingin ni Zoe. Huwag mo siyang sigawan, Zoe. Malakas na tao si Master. Lumingon si Floyd, nakatingin kay Levi. Nakikita kong nakarank ka na ngayon, Master. Numero ng 8,000 sa Provisional Leaderboard, ha? Sumang-ayon ang lahat, it's a decent ranking. Over average, kahit na. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Kirin, ano ba ang sinasabi mo? Ang numero ng 8,000 sa Provisional Leaderboard ay wala para sa boss. Huwag mo siyang maliitin. Baka nasa Provisional Leaderboard na siya ngayon, pero malapit na tayong maabyutan. Sinabi ni Floyd kay Levi, sigurado akong makakabagay ka sa mga panahon sa lalong madaling panahon, Master. Malapit ka nang mag-power up. Hangad ko sa iyo ang pinakamahusay na mangganguna sa Provisional Leaderboard at gawin ang iyong pangalan sa Divine Leaderboard. Tumanggo si Kirin, oo. Si boss ay isang talentadong tao. Kung mayroon siyang mga tampok, ang pagpapalakas ay magiging madali bilang Pai. Magiging mas malakas siya kaysa sa atin nang wala sa oras, kahit na. Umiling si Levi, salamat na lang. Wala talaga akong pakialam sa She*T leaderboard na yan. Hindi tulad ng makukuha ko kahit ano kahit na itaas ko ito. Napatay niya si Dark Emperor, ang numero 1 sa Divine Leaderboard ng napakadali. Dahil doon, hindi niya masyadong iniisip ang mga leaderboard. Tinatawag mong pinakamalakas ang mahinang iyon. Ang leaderboard na ito ay walang iba kundi She*T. Tumigil ka na sa pagsasalita. Kailangan nating tingnan ang kalagayan ni Boss, mungkahi ni Phoenix. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan ng lahat ng sandali na suriin ang kalagayan ni Levi upang makita ang mga kemikal ng sandata ng Maya Industries. May mali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2286. Mga disipulo na nagtuturo sa kanilang guro. Paano kaya? Nagtipon ang lahat sa paligid ng Phoenix pagkatapos niyang sabihin na may mali. Kinabahan silang lahat, iniisip na may problemang lumitaw. Nagsalubong ang kilay ni Phoenix. Imposible. Paano ito nangyari? Bulong niya sa sarili. Anong nangyari? Pwede bang ihulog mo na lang ang ibang sapatos? Kinakabahang tanong ng lahat. Mabuti naman si Boss. Perpektong maayos. Parang walang epekto sa kanya ang mga armas, gulat na sabi ni Phoenix. Matapos niyang suriin ang katawan ni Levi, wala siyang nakitang mali dito. Siya ay malusog, at walang mga kemikal na tumatakbo sa loob niya. Pero imposible yon. Ano? Paano nangyari yon? Imposible yan. Ang sinumang matamaan ng sandata ng Maya Industries ay kakainin ng mga kemikal nito. Walang makakatakas dyan, kahit si Dark Emperor. At siya ang numero 1 sa Divine Leaderboard. Hindi dapat naging okay si Boss kahit gaano pa siya katigas. Ngayon ang lahat ay nababagabag, ngunit hindi sa dahilan kung bakit sila dumating. Sinisikap nilang malaman kung bakit maayos si Levi matapos mataman ng sandata. I guess it's probably the drug working its magic. Pinipigilan nito ang kemikal, pinipigilan ang pagrampa sa katawan ni Boss. We've been developed this drug, so we know they can hold off the chemical for a while, paliwanag ni Phoenix sa kanila. Natuwa ang lahat matapos marinig ang paliwanag na iyon. Ang sarap pakinggan, Phoenix. Ngayong mayroon kaming gamot na ito, magkakaroon kami ng sapat na oras upang makahanap ng isang paraan upang ma-neutralize ang kemikal. Oo, magandang balita iyan. Ngayon, magkakaroon tayo ng oras para humanap ng paraan para talagang makatulong sa pag-master out. Naglibot ako at nagtanong sa maraming tao, at alam ko kung ano ang hinahanap ko. Maraming organisasyon ang nagsisikap na makabuo ng isang paraan upang kontrahin din ang kemikal ng mga armas. At marami sa kanila ang nakagawa ng ilang magagandang solusyon. Alam kong magagawa rin natin ito kung may sapat tayong oras. Huwag kang mag-alala, Boss. Sisiguraduhin naming makakaligtas ka rito. Napangiti si Levi. Hindi mo kailangang mag-alala, guys.
Huwag sayangin ang iyong oras dito. Ayos lang talaga ako. Ang kemikal na pinag-uusapan nyo ay lason lang. Hindi man lang ako masasaktan ng ganyang lason, talaga. Floyd rebutted, Master, ayos ka lang dahil gumagana ang gamot ng Garrison Industry. Ngunit ang kemikal sa kaunlaran ay magtatayo ng kaligtasan sa sakit. Kapag nangyari iyon, hindi ka na may iligtas ng gamot. Oo, ayos ka lang dahil sa droga, pero pansamantala lang. Hayaan mo na lang kami, boss. Bahaging nadismaya si Levi. Hindi sila makikinig sa kanya kahit anong paliwanag niya, at hindi man lang siya umiinom ng gamot ng Garrison Industry. Boss, sa palagay ko maaari mong subukang pasiglahin ang iyong sarili pansamantala. Marahil ay makakatulong ito sa iyo na sugpuin ang kemikal, sabi ni Asher Dragon. Sumang-ayon ang lahat sa kanyang ideya. Hoy, magandang ideya iyan. Ang pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, sasabihin ko. Mapapalakas ni boss, at kaya niyang pigilan ang kemikal ng mag-isa. Kuwit, napatingin si Asher Dragon sa lahat. Alam ko naman diba, kaya ngayon ay oras na para tayo ay sumikat. Sorry, napatingin ang lahat sa kanya, nalilito. Nagtaka sila kung ano ang sinusubukang makuha ng Asher Dragon. Ilang sandali pa, nag-brand ng ilang libro si Asher Dragon at ibinigay kay Levi. Boss, ito ang teknik na pina-practice ko, at may mga supplementary books din dito. Nako, dala ko pa ang gamot. Hindi ito dapat tumagal ng masyadong mahaba para sa iyo na master ito. Pwede mo akong tanungin kung may kailangan ka. Sa wakas ay naunawaan na ng lahat ang ibig sabihin ng Asher Dragon kanina. Ibinigay ni Asher Dragon ang kanyang teknik kay Levi para makapag-power up si Levi sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nagulat sila na ang Asher Dragon ay pupunta ng ganoong kalayo. Kung tutuusin, ibinibigay niya ang lahat ng mayroon siya kay Levi. Hoy, kaya ko rin yan. Anunsyo ni Kirin, tapos inabot na rin niya kay Levi ang mga technique books niya. Ako rin. Huwag mo akong kalimutan. Ganon din ang inabot ni Floyd kay Levi. Walang pag-aalinlangan na inilabas ng lahat ang kanilang mga technique book. Kung may ibang makakita nito, masisira ang isip nila. Pagkatapos ng lahat, ito ang mga lihim na diskarte ng mga mandirigma ng Divine Leaderboard. Ito ang kanilang pinakamalakas na kasanayan. Gayunpaman, kusang loob nilang ibinigay ang lahat kay Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2287. Ang iyong technique book ay walang kabuluhan. Ang lahat ng mga libro ng diskarte ay ang pinakamakapangyarihang kasanayan ng mga mandirigma ng Divine Leaderboard. Ang bawat isa sa kanila ay hindi ng bilyon-bilyon. Ang ilan ay magsasabing sila ay hindi mabibili ng salapi. Hindi mabilang na mga tao ang papatay upang magkaroon ng kanilang mga kamay sa isa. Kahit na ang isang solong ay nagpapakita sa isang auction, lahat ng mga tao doon ay nagbabayad ng bilyon-bilyon para makakuha ng isa. Ngunit ngayon, ilang dosina ng mga hindi mabibili sa mga libro ng pamamaraan ang nakaupo sa harap ni Levi. Kung isinama nila ang mga pandagdag na aklat, modernong teknolohiya, droga, at mga banal na kasangkapan, kung gayon si Levi ay may higit sa 1,000 bagay na nakaupo sa harap niya. Hindi nagpigil ang mga kapatid at alagad ni Levi. Ibinigay talaga nila sa kanya ang lahat ng mayroon sila. Kunin mo rin ito, boss. Ililigtas nito ang iyong buhay kapag kailangan mo ito. Baka mapalakas mo rin ang sarili mo. Oo, minsan hindi ka namin maabot sa oras, at malalagay ka sa panganib. Binigyan nila si Levi ng ilang mga bagay na makapagpapanatiling ligtas din sa kanya. Lahat ng mga mandirigma ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para sa kanya, kaya hindi sila nagligtas ng gastos. Gagawin nila ang lahat para mapanatili siyang ligtas hanggang sa lumakas siya. Mayroong 1 tonelada ng mga libro ng pamamaraan dito, kaya tiyak na mayroong isa na nababagay sa iyo. Alam naming may sapat kang talento, kaya kung magsisikap ka, aakyat ka sa Divine Leaderboard. Alam naming malalampasan mo kami. Napatingin ang lahat sa kanya, excited. Maaaring isang trash leaderboard ang Divine Leaderboard, at teknikal na nangunguna dito si Levi. Ngunit, naantig siya sa pag-aalaga sa kanya ng kanyang mga kapatid at alagad. Kahit na ano, matatag silang nakatayo sa gilid niya, kaya natuwa siya na nandito sila kasama niya. Ngunit hindi ko talaga kailangan ang mga ito, sigaw ni Levi.
Ayaw niyang masaktan ang mga ito, ngunit talagang hindi niya kailangan ang anumang mayroon sila. Oo naman, maaaring bilyon-bilyon ang halaga nito sa mata ng publiko, ngunit para kay Levi, ang mga bagay na ito ay hindi mas mahusay kaysa sa basura. At saka nagsalita si Zoe, "Save it, you guys." Hindi niya hawakan ang alinman sa mga ito, lalo na ang pagsasanay sa mga ito. Sinasanay pa rin niya ang parehong bagay na ginawa niya 3 taon na ang nakaraan, at sinabi niya sa akin na gawin din iyon. Iginiit niya na ito ang pinakamahusay na pamamaraan kailanman. Ayon sa kanya, wala ni isang technique book ang maihahambing sa kanya. Nagulat ang lahat sa narinig. Alam nila kung anong pamamaraan ang ginawa ni Zoe, dahil nakinabang din sila rito 3 taon na rin ang nakalipas. Noon, itinuro sa kanila ni Levi ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pamamaraang iyon, at marami silang natamo mula rito. Si Kirin, Asher Dragon, at ang iba pa ay naging manlalaban at nahabol si Levi dahil sa teknikal na iyon. Ngunit ang pamamaraan na iyon ay lumang balita sa bagong panahon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pangunahing pamamaraan lamang. Matapos mabuo ang lahat ng kanilang mga pundasyon, wala nang saysay ang pagsasanay sa pangunahing pamamaraan na iyon. Hindi ito magpapakita ng anumang nakikitang pag-unlad ng mabilis, pagkatapos ng lahat. At ang ilan ay nagsabi na wala itong ipinakitang pag-unlad. Nasa panahon sila kung saan ang lahat ay may pagkakataon na maging pinakamakapangyarihang manlalaban. Kung nasanay sila sa mga pangunahing kaalaman, maaalis sila sa kompetisyon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, walang mga pagpapabuti ay makakatulong ng pagbabalik. Ang pagiging mabagal sa panahon na ito ay matatapos ng pag-aalis. Boss, may sasabihin kami sayo. Hindi naman masama ang teknik mo, pero luma na. Walang kwenta sa panahon na ito. Oo, at may mga tonelada ng parehong pamamaraan doon. Ang mga ito ay talagang mas lohikal kaysa sa iyo upang magbot. Sinubukan ni Kirin at ng iba pa na pigilan si Levi mula sa pagsasanay sa pangunahing pamamaraan. Tinitigan din siya ni Floyd. Oo, Master, lumang balita na ngayon. Dapat kang umasa sa halip. Huwag mong hawakan ang luma. Ang anumang regular na pamamaraan ay mas mahusay kaysa sa kung ano ang mayroon ka sa pamamagitan ng milya. Pumili lang ng isa at sanayin ito. Oo, pumili ka na lang ng isa. Ginagarantiya namin na mabilis kang magpapagana. Walang cap, Master. Kung hindi ka mag-power up, mabibigyan ka namin ng ilang tip. Gusto talaga ng lahat na magsanay siya ng pamamaraan ng bagong panahon. Sa huli, humakbang si Zoe at tinanggap ang mga regalo ng lahat. Kukunin ko ang mga ito para sa kanya at susubukan kong kumbansihin siya. Imposibleng kumbansihin siya ng ganoon kabilis. Siya ay matigas ang ulo at mayabang, kung tutuusin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2288. Hindi maaaring ang pinakamalakas. Oo naman. Gagawa kami ng paraan para gumaling ka, Zoe. Babangon ka na naman nang wala sa oras. At mangyaring kumbansihin ang boss na pumili ng isa sa mga diskarte upang sanayin. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Sa sandaling tinanggap ni Zoe ang mga technique book, alam nilang pipiliin si Levi sa huli. Ayaw lang niyang ipahiya ang sarili sa harap nila kung tutuusin. Ay oo, kung may magtangkang umatake ulit sa inyo, sabihin lang sa kanila ang aming mga pangalan kung wala kami. Bakit hindi natin iwanan ang isang bagay para patunayan na kilala natin sila? Ibig kong sabihin, maraming tao ang hindi nakakaalam na boss ko si Levi. Kung alam nilang kaibigan nila kami, wala silang gagawin sa amo at kay Zoe. Iniwan ni Kirin at ng iba pa ang isang bagay na makapagpapatunay ng kanilang pagkakakilanlan. Sila ay mga divine leaderboard na manlalaban, at mga serbisyo na mayroon silang kapangyarihan at prestihiyo. Ang pagbanggit lamang ng kanilang mga pangalan ay tumama sa takot at paggalang sa lahat. Oo naman. Salamat. Kinuha na rin ni Zoe ang mga gamit. Malaki. Ngayon hindi na natin kailangang mag-alala. Ipagpatuloy mo ang iyong trabaho, guys. Kailangan nating gumawa ng paraan para gumaling ang amo at si Zoe. Umalis si Asher Dragon at ang iba pa. Bumalik sila sa trabaho para ma-neutralize nila ang mga madaling kemikal sa katawan ni Levi sa lalong panahon. O hindi bababa sa naisip nila na ang mga armas ay talagang may epekto kay Levi. Kuwit-kuwit. Pagkaalis nila, seryosong sinabi ni Zoe sa kanya,
Alam kong proud kang tao, at hindi mo matatanggap na tinuturuan ka talaga ng mga disipulo mo, pero please, huwag mong pababayaan. Kung talagang hindi mo gusto, bakit hindi mo nalang pagsamahin ang kanilang mga diskarte at lumikha ng iyong sarili? Sulitin ang lahat at gumawa ng bagong diskarte, okay? Alam kong matalino ka para gawin iyon. Ginagawa ko lang. Kuwit, gusto talaga ni Zoe na lumakas si Levi. Sa ganoong paraan, hindi papabayaan ni Levi ang lahat, at hindi siya mapapahiya, at maaari rin siyang lumakas. Ito ay 3 ibon na may isang bato. Maaaring gawin iyon ni Levi sa nakaraan. Ang pagsasama-sama ng lahat ng uri ng mga diskarte ay isang bagay na dati niyang ginagawa. Pagkatapos ng lahat, marami sa kanyang mga kasanayan ang nalikha sa pamamagitan ng Forbidden Technique. Kahit pabalik sa Prison of Darkness, pinagsama niya ang Forbidden Technique sa lahat ng pinagkadalubhasaan niya. Sa huli, naisip niya na ito ay isang praktikal na pamamaraan, dahil maaari siyang maging walang katotohanan at makapangyarihan. Gayunpaman, hindi siya maaaring maging pinakamalakas. Ito ay ang parehong bagay dito. Kung pinagsama ni Levi ang lahat ng mga diskarte, maaari siyang lumikha ng isang bagay na walang katotohanan at itaas ang kanyang kapangyarihan sa isang hindi maisip na antas, ngunit hindi siya maaaring maging pinakamalakas. Ngumiti si Zoe kay Levi. Subukan. Alam kong katanggap-tanggap ito sa iyo. Walang nakakahiya dito. Hanggat kaya mo itong likhain, ito ay magiging sa iyo. Hindi. Hindi ko naman talaga kailangan, tanggi ni Levi sa sinabi niya. Nagtanong si Zoe, hindi mo pa rin kayang gawin ang parehong bagay na ginawa mo 3 taon na ang nakakaraan, hindi ba? Tumanggo si Levi. Oo, gagawin ko ang sarili kong paraan. Ang dami ay hindi palaging kasama sa kalidad. Umiling si Zoe, sumuko sa pagkumbinsi sa kanya. Nakita ko, igalang ko ang iyong pinili. Umaasa ako na magkakaroon ka ng isang bagay mula dito, ngunit ang iyong mga pagkakataon ay maliit. Sinabi sa akin ni Master na i-practice ang teknik mo sa huling pagkikita natin, pero tumanggi ako. Nirerespeto niya ang pinili ko at hinayaan niya akong pumili. I chose to go my own way, kaya ngayon irerespeto ko rin ang choice mo. Ngumiti si Levi. Sige na. Nako, nakita mo naman talaga ang itsura niya, di ba? Nagawa niya siguro iyon dahil sa akin. Sabi ko na nga ba? Iniligtas ka niya para sa akin. Nang maisip niya ito, mabilis niyang napagtanto kung bakit nagawang makita ni Levi kung ano talaga ang hitsura ni Dark Emperor. Ito ay para sa aking kapakanan. Matapos sabihin sa kanya ang ilan pang mga bagay, bumalik si Zoe upang pagalingin ang sarili. Gusto niyang napansin ni Levi, ngunit nagpadala ng mensahe si Deathfin sa kanya. Magiging problema ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2289. Isang punch. May humamon kay Dark Emperor. Pagkatapos ng update ng Divine Leaderboard, number 1 pa rin ang Dark Emperor. Higit pa rito, ang prestihiyo ni Dark Emperor ay halos hindi na maitatalo dahil sa ginawa ni Levi kay Adron. Gayunpaman, hindi pa rin napigilan ng kanilang sarili ang kanilang pagmamalaki. Akala nila ay bias ang leaderboard, kaya gusto nilang hamanin ang Dark Emperor. Gusto nilang manguna sa mga leaderboard, pagkatapos ng lahat. May 4 na naghamon sa pagkakataong ito, at sila, sa mga termino ng Divine Leaderboard, numero 9, numero 7, numero 5, at numero 4. Dumating sila Sacred Organization at naglabas ng hamon. Lingid sa kanilang kaalaman, ang tunay na pagkatao ni Dark Emperor ay si Levi. Naiwan na walang pagpipilian, sinabi ni Deathfin kay Levi ang tungkol sa hamon, tinanong kung tatanggapin niya ito. Mabuti. Tanggapin ang kanilang hamon at sabihin sa mundo na maaari silang lumapit sa akin kung gusto nilang lumaban, sabi ni Levi. Naiintindihan ko. Ilang sandali pagkatapos noon, naglabas ng pahayag ang Sacred Organization sa ilalim ng pangalan ng Dark Emperor, na sinasabi sa lahat ng gustong hamanin ang Dark Emperor na pumunta sa Sacred Organization pagkatapos ng 3 araw. Sa ngayon, 4 na mandirigma ng Divine Leaderboard ang nandoon, ngunit gayon paman, ang balita ay yumanig sa mundo. Maaaring baguhin pa nito ang power dynamics. Kung ang kanilang mga mandirigma ay lumabas sa kanilang pagsasanay at talunin ang Dark Emperor, iyon ay magiging bagong kasaysayan doon. Ngunit para sa karamihan ng mga tao,
Ang Dark Emperor ay hindi matatalo. Nang malaman ni Zoe ang nangyari, napangisi siya. Hindi nila alam kung gaano kalakas si Master. Walang mananalo laban sa kanya, walang tao. Siya ay nasa tuktok ng Divine Leaderboard para sa isang dahilan. Hindi magkakamali ang mga moderator dito. Umiling si Levi bilang hindi pagsang-ayon. Hindi matatalo. Pinatay ko siya sa isang suntok, babae. Pero kailangan niyang sabihin na tama si Zoe. Si Levi ay hindi matatalo, at dahil siya ay Dark Emperor, ang ibig sabihin noon ay ang Dark Emperor ay hindi rin matatalo. Hindi masyadong iniisip ni Levi ang hamon. Maaaring habulin siya ng buong mundo, at tatapusin niya pa rin sila sa isang suntok. Narinig siya ni Zoe na ngumisi, at tinitigan siya nito. Ano? Hindi ka naniniwala sa akin. Naniniwala ako sa iyo. Kailangang tumango si Levi. Pagkatapos ng lahat, siya ay Dark Emperor. Siyempre, alam niyang hindi siya matatalo. Napatingin sa kanya si Zoe. Walang hindi matatalo ni Master. Hintayin mo na lang ang magandang balita. Siyempre alam ko yon. Ibig sabihin, ako ang mananalo sa huli. Nag-aalaga lang si Levi sa pagsasanay at paghahanap sa Lab of Gods, ngunit ang buong mundo ay napuno ng pananabik. Walang nakakita na lumaban kay Dark Emperor, kaya ito ang unang pagkakataon para sa kanila. Hindi man lang tiningnan ni Levi ang mga technique book na iniwan sa kanya ng kanyang mga kaibigan at disipulo, ngunit dahil lang sa wala siyang pakialam ay hindi ibig sabihin na walang nagmamalasakit. Ang mga pamilyang Lopez at Black ay pumasok sa isang magandang araw at pumili ng mga libro ng pamamaraan habang sila ay naroon. Pagkatapos ng lahat, kabilang sila sa mga mandirigma ng Divine Leaderboard, na hindi sila mabibili. Hindi araw-araw ay maaari nilang makuha ang kanilang mga kamay sa kayamanan tulad nito. Ngunit ngayon, mayroon silang isang bundok na mapagpipilian. Ito ay akin. Ako unang nakakita. Gusto ko ang isang ito. Pumili kayo ng isa pa. Ang mga Lopez at Black na pamilya ay nabalisa, nagagawan ng mga libro ng teknik at mga banal na tool mula sa isa't isa. Ang kanilang walang hanggan na kasakiman ay nagpakita sa ganap at kahindik-hindik na kaluwalhatian nito. Hoy, tanga ba si Levi? Bakit niya ito isinasantabi at pinili na lang ang basic technique? Galit yata siya. Lahat dito ay top tier. Siguradong galit ang lalaking iyon. Sa palagay ba niya ay mas mahusay ang kanyang diskarte kaysa sa mga nakahiga dito? Anong biro? Ang lahat dito ay mas mahusay kaysa sa kanyang pamamaraan. Sakto namang pumasok si Zoe at pinandilatan ang lahat. Anong ginagawa mo? Ibaba mo yang mga yan. Para kay Levi ito. Hindi mo sila maaalis. Pinigilan niya ang mga pamilya na kunin ang mga gamit. Ang tandang Levi na iyon ay hindi magsasanay sa alinman sa mga pamamaraang ito, Zoe. Sayang lang kung nakatambay sila dito. Bakit hindi natin ito makuha? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2290. Hinihintay kita. Sumang-ayon ang lahat, oo. Wala siyang pakialam sa mga ito, ngunit hindi natin maaaring hayaang masira ang mga ito. Bawat isang bagay sa button na iyon ay basura para kay Levi, ngunit naisip ng mga pamilya na ito ay hindi mabibili. Nakita nila ito bilang divine providence, para sa bawat isa sa kanila ay top tier. Ang mga mata ng lahat ay kumikinang sa sandaling makita nila ang mga bagay dahil lahat ng mga ito ay kayamanan ng bagong panahon. Siyempre, mababaliw sila sa kanila. And besides, pamilya kami. Kung ano man ang kanya ay atin din, kaya ganoon pa rin. Oo, ayaw ng tanga na yan kahit top tier sila, pero hindi ibig sabihin na hahayaan na natin silang mawala. Pinagtatawanan ng lahat si Levi habang pinaghiwa-hiwalay ang mga gamit. Zoe, gusto mong i-practice niya ang mga teknik na ito, di ba? Bakit hindi mo hayaan na magkaroon kami nito, at magsisimula kami kaagad sa pagsasanay? Makikita niya kung gaano kalakas ang mga bagay na ito kapag lumakas na kami, at sigurado akong magsisimula din siyang magsanay. Oo, magandang ideya iyon. And besides, sharing is caring. Mapoprotektahan din namin kayo kapag lumakas na kami. Hindi kami maaaring manatili sa iyong pasanin magpakailanman. Akala ni Zoe may point sila. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapalakas ng kanyang pamilya ay palaging isang magandang bagay. Not to mention hindi niya mapigilan ang mga ito kahit gusto niya. Umalis sila kaagad pagkatapos makuha ang gusto nila,
at hindi niya masabi sa kanila na ibalik ang kinuha nila. Hindi pa siya gumagaling, kaya hindi niya mapilitan ang mga ito. Ang tanging magagawa niya ay panoorin habang hinahati-hati nila ang pagnakawan sa kanilang sarili. Siyempre, sinabi niya kay Levi ang tungkol sa pagnanakaw ng mga pamilya. Wala akong pakialam. Hindi ko naman talaga sila gusto. Ngunit gayunpaman, naruroon ang kanilang mabait na hangarin. Sisiguraduhin kong mabibigyan ko sila ng patas, sabi ni Levi. Hindi nila maisip kung gaano kalaki ang kabayaran ni Levi. Ito ay magiging mas mahusay kaysa sa kung ano ang kanilang ibinigay sa kanya. Tumango si Zoe. Oo naman. Ililihim ko ito kay Kirin at sa iba pa. Gawin mo iyan. 3 araw ang lumipas na parang simoy, at nagdahilan si Levi. May pupuntahan daw siya, pero sa totoo lang, inaakala niya ang kanyang identity bilang Dark Emperor para harapin ang mga hamon. Sabay-sabay na nagpakita si Floyd at iba pa. Gusto nilang i-check up si Levi, ngunit ang pinakamahalaga, gusto nilang makita kung sinasanay niya ang mga teknik na naiwan nila. Hinanap nila ang buong lugar, ngunit ang kanilang mga libro ng teknikal ay wala kahit saan. Dahil wala na si Levi, naisip nilang muli siyang pumasok sa nag-iisang pagsasanay. Sa wakas sumukol na si Master. Nagsimula siyang mag-practice ng aming mga diskarte. Iyan ay magandang balita, hindi ba? Tawa ng tawa ang lahat. Alam ni Master ang lahat tungkol sa bagong panahon, at alam niyang nahuhuli siya, ngunit hindi niya ito maamin. Naiintindihan ko siya. Walang master na talagang magsasanay sa ilalim ng kanilang mga disipulo, tama ba? Pabayaan na lang ang pagsasanay ng pamamaraan ng kanilang mga alagad. Totoo, mahirap gawin ang ginawa ni Master. Hindi natin magagawa iyon kung tayo ang nasa lugar niya. But luckily nakinig siya sa advice namin. Sinabi sa akin ni Zoe na baka pinagsasama-sama ni Master ang mga gamit natin para makalikha ng bago. Inasahan ko ito. Alam kong kaya ni Master. Malalampasan niya tayo sa Divine Leaderboard sa lalong madaling panahon. Ang mga alagad ay natuwa nang malaman na si Levi ay nagsasanay sa kanilang mga pamamaraan, o kaya naisip nila. Ngunit gayunpaman, masaya nilang sinabi kina Kirin at Asher Dragon ang tungkol sa balita. Masaya rin silang marinig iyon dahil ginagawa nila ang lahat para kay Levi. Hanggat gumaling si Levi, sulit ang lahat. Kasabay nito, nagkomento sila, ang isang mandirigma mula sa lumang panahon ay sasali sa Divine Leaderboard sa lalong madaling panahon. Talagang inaabangan nila si Levi na umakyat sa Divine Leaderboard. Kasabay nito, dumating si Levi sa Sacred Organization, ngunit kinuha niya ang kanyang Dark Emperor persona at tinanggap ang hamon ng lahat. Bukod sa 3 Divine Leaderboard fighters, 28 unranked fighters ang dumating para hamanin din siya. Ang mga taong iyon ay hindi kailanman nakita sa mata ng publiko. Nang makapasok na si Levi, isang malaking labanan ang naganap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2271. Isang mapurol na labanan. Magsisimula na ang pinakaabangang laban sa mundo. Sa paghahayag ng 20 mandirigma, ang mundo ay natigilan, dahil hindi pa nasaksihan ng mundo ang gayong malakas na alyansa. Walang sino man ang umasa na napakaraming manlalaban ang maglalaban para sa unang pwesto sa Divine Leaderboard. Gayunpaman, ang kanilang pananabik ay naiintindihan dahil ang mabilis na landas upang makakuha ng kasabihan ay upang hamanin ang tugatog ng kapangyarihan ng panahon. Gayunpaman, mayroong 4 na figure na nakakuha ng pinakamataas na atensyon sa mga manlalaban. Ang 4 na iyon ay ang Progenitor sa number 9, Exterminator sa number 7, Kaiser the Dark Overlord sa number 5, at panghuli ang Savage Lord mula sa Maya Industries na nirerango ang numero 4 sa Divine Leaderboard ayon sa pagkakabanggit. Pagkatapos ng lahat, sikat na sila sa simula, at medyo mataas na ang ranggo nila sa Divine Leaderboard. Ang iba pang mga manlalaban na nag-aagawan para sa pagpili ng pwesto ay mabibigat na manlalaban, ngunit hindi sila kasing kilala ng 4. Kaya naman, lahat ng mata ay nagkooperasyon sa 4. Ang labanan ay nakatakdang gaganapin sa isang lugar sa Adrun. Bumuhos ang track ng mga manunood sa Battle Arena para lang masaksihan ang Battle of the Century. Lumitaw ang Dark Emperor sa ilalim ng masusing tingin ng lahat. Labanan mo ako ng sabay-sabay. Wala akong oras para harapin ang kalokohang ito. Utos ni Levi. Inis kanya ang Battle Arena,
at walang nakikitang makakalaban sa Dark Emperor. Nawalan ng pasensya si Levi at naging disdain sa pag-asam ng isang mapurol na laban. Naisip niyang pinakamahusay na labanan silang lahat ng sabay-sabay. Ang yabang na tanga, hahamunin kita. Ang progenitor na nirerango bilang siyam sa Divine Leaderboard ay hindi na nakapagpigil at sumugod pasulong. Napuno ng maapoy at nakamamatay na aura ang arena ng labanan, dahilan para manginig ang lahat. Magwala, nagpaputok ng suntok si Levi, at pinalipad ang progenitor sa isang projectile motion habang sumabog ang katawan nito sa 1,000,000 piraso. Napuno ng hingal ang arena. Walang alinlangan, alam ng lahat kung gaano kalakas ang ninuno. Ito ay lampas sa pinakamataas na imahinasyon ng lahat na siya ay matatalo ng ganoon kadali, lalo na kung isasaalang-alang na siya ay nakaligtas sa hindi mabilang na mga labanan ng walang sagabal. Ang progenitor ay isang walang talo na presensya, at siya ay nirerango bilang siyam sa Divine Leaderboard para sa parehong dahilan. Wala ni isang banal na kasangkapan ang nakatusok sa kanyang napakalakas na katawan. Kaya naman, nataranta ang lahat sa katotohanang nagawang talunin ni Levi ang lalaki sa isang suntok lang, at nagawa pa nitong maputol ang katawan nito sa 1,000,000 piraso. Walang alinlangan, nabigla ito sa lahat. Walang sino man ang nag-asam ng ganoong pagliko ng mga pangyayari. Paanong napakalakas ni Dark Emperor? Ang iba pang 3 mandirigma sa Divine Leaderboard at ang iba pang mga mandirigma na nag-aagawan para sa nangungunang pwesto ay kinilig sa madugong tanawin. Gayunpaman, ang exterminator na nasa ika-7 pwesto sa Divine Leaderboard ay lumapit at sumigaw, "Gagawin ko." Kilala siya sa kanyang breast technique. Hindi alintana, gumanti pa rin ng isang suntok si Levi. Bang! Nagkaroon ng ilang palitan bago pinaalis si Exterminator sa malayo kasama ang isa pang suntok ni Levi. Si Dark Overlord, si Kaiser, na nasa ika-5 pwesto sa Divine Leaderboard, ay inihagis sa malayo na may isang suntok. Ang huling manlalaban na hamanin si Levi ay si Savage Lord mula sa Maya Industries. Sa paghusga sa paraan ng pagkatalo ni Levi sa 3 pa ng walang sagabal, inakala ng lahat kahit na hindi kayang talunin ng Savage Lord si Levi, mas magtatagal ang lalaki. Sa gulat ng lahat, nagawa ni Levi na talunin ang lalaki sa isang galaw lang. Tila ang lahat ay pantay na mahina bago si Levi, hindi mahalaga kung ang isa ay isang karaniwang Joe o isang nangungunang manlalaban. Bubugbugin sila ni Levi ng isang suntok lang. Ang enerhiya na ipinadala niya upang talunin sila ay iisa at pareho rin. Labanan mo lang ako ng sabay-sabay at huwag mo nang sayangin ang oras ko. Iminuwestra ni Levi ang iba pang mga mandirigma na pumunta sa arena ng labanan. Mahigit 20 hindi pinangalanang mandirigma at mandirigma sa Divine Leaderboard ang sumugod. Bang! Bang! Inilabas sila ni Levi ng suntok sa suntok. Makalipas ang ilang segundo, walang naiwan na nakatayo. Bawat isa sa kanila ay nahulog. Pinatay lang ni Levi ang progenitor, gayunpaman. Ang tanging dahilan kung bakit siya binawian ng buhay ay dahil ang ninuno ay nakatakas mula sa kanyang mga 3 taon na nakakaraan. Sa wakas ay naipaghiganti na ni Levi ang kanyang sarili. Hinarap niya ang natitirang suntok sa suntok, na natigilan sa lahat ng naruroon. Inaasahan ng lahat na ito ay isang mabagsik na labanan. Nagawa ni Levi na suwayan ang inaasahan ng lahat, gayunpaman. Walang sino man ang nag-iisip na ito ay isang panandaliang labanan dahil nagawang talunin ni Levi ang mahigit 30 mandirigma ng walang sagabal. Ang labanan na ito ay kasing dali ng pagkahulog sa isang log. Ang boring. Si Levi ay hindi nakatagpo ng sino mang nasa tingin niya ay karapat-dapat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2272. Pantay bago si Levi. Bago ang Dark Emperor, lahat ay pantay-pantay, at walang sino man ang makalampas sa isang suntok. Hindi mahalaga kung paano nirerango ang isa sa Divine Leaderboard. Walang sino man dito ang katumbas ng aking oras at pagsisikap. Kayo ay mga walang kwentang piraso ng basura. Dumura si Levi habang tumalikod para umalis. Ito ay maliwanag na ang lalaki ay labis na nadismaya. Siya ay inaasahan na mas mahusay mula sa mga mandirigma. Akala ko ba walang hindi nila magagawa? Ang daming tanga. Sayang ang oras ko. Gayunpaman, ang mundo ay nasa siklab ng galit. Biglang naisip nila na ang taong nangunguna sa Divine Leaderboard ay nangunguna sa iba.
Hindi pagmamaliit na sabihin na ang taong unang nag-rank sa Divine Leaderboard ay isang ganap na naiibang buhay kaysa sa iba. Marahil ay mas maliit ang puwang para sa mga manlalaban na nagre-ranggo sa pangalawa at pangatlo, ngunit hindi ito mahalaga. Isang bagay ang sigurado, bagaman ang Dark Emperor ay isang kakilakilabot na presensya, at sa panimula ay naiiba sa iba. Para bang si Levi ay parang Diyos na presensya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang mga manlalaban sa Divine Leaderboard ay nadama na walang kapangyarihan laban sa isang tao. Ang ranggo ay nagsilbi bilang isang ilusyon lamang na sila ay ilang hakbang lamang sa likod ng Dark Emperor. Gayunpaman, ang pagtatagumpay ni Levi sa iba pang mga mandirigma ay walang alinlangan na isang wake-up call para sa kanila. Sa paghusga sa kung paano niya nagawang talunin ang bawat isa sa kanyang mga kalaban sa pamamagitan lamang ng isang suntok ayon sa pagkakasunod-sunod, ito ay malinaw sa araw na walang punto kahit natangkaing makipaglaban kay Levi. Dahil sa tagumpay ni Levi, napagtanto nilang lahat ang kredibilidad ng rangkang ng Divine Leaderboard. Napatunayan ni Dark Emperor na karapat-dapat siya sa kanyang numero 1 ranggo. Ang Divine Leaderboard, na resulta ng boto ng iba pang organisasyon, ay hindi isang ranggo na pabor sa anumang partido at ang nag-iisang pinakakapanipaniwalang ranggo sa mga manlalaban. Pagkatapos ng labanan, wala nang maglalakas loob na hamanin ang rangkang sa Divine Leaderboard. Ang pagraranggo ay sapat na upang ipakita ang mga kakayahan ng isang tao, at hindi kailangang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng paghamon sa mga nakatataas sa kanila. Ito ay napatunayang isang walang saysay at hindi matalinong hakbang. Ang Divine Leaderboard ay ang nag-iisang pinakakapanipaniwalang patunay ng mga kakayahan ng isang tao. Ang isa ay magiging hanggal na magkaroon ng mga pagdududa sa mga ranggo. Sa tingin ba ninyo, ang Dark Emperor ay nasa parehong antas ng taong binasag ang Skyward Sword gamit lamang ang dalawang daliri? May gumawa ng ligaw na hula. Hindi, imposible iyon. Sa tingin ko, may gap pa rin sa pagitan nilang dalawa. Oo, siguradong walang kalaban-laban si Dark Emperor sa lalaking iyon. Ngunit sa palagay ko ay medyo nasa parehong antas sila. Ang tagumpay ng Dark Emperor ay nagpapadala ng shockwave sa buong mundo. Sa huli, ang Divine Leaderboard ay hindi nagbabago. Ang Dark Emperor ay nasa numero 1 pa rin. Ano? Talaga bang kinwestiyon ng ilang mga tao ang pamamahala ng Divine Leaderboard at hinamon ang manlalaban na nireranggo ang numero 1? Ngumisi si Edmund. Ang Cardinal Hall ay isa sa mga organisasyong bumoto para sa mga ranggo ng Divine Leaderboard. Kung tutuusin, sapat na ang dami ng impormasyong makukuha ng Cardinal Hall sa bawat manlalaban upang makagawa ng maayos at walang pinapanigan na paghatol. Kaya naman, hindi kailanman pinagdudahan ni Edmund ang kredibilidad ng Divine Leaderboard. Sir, kailangan naming aminin na ang Dark Emperor ay lumampas sa aming inaasahan ng ilang beses at higit pa. Namangha ang mga nasasakupan ni Edmund. Sumimangot lang siya at tumango. Oo, tama ka. Ang pagsusuri na ginawa namin ay hindi nagbigay ng hustisya sa kanya. Nabalitaan ko na nakapag-level up si Dark Emperor kasunod ng lindol sa Adrun ilang araw na ang nakalipas. Sa palagay ko ay sinusubukan din niyang sukatin ang kanyang mga bagong hanap na kakayahan sa labanang ito. Oo, walang sino man maliban sa Lab of Gods ang makakapagbigay alam kay Dark Emperor na ganap na ipakita ang kanyang mga kakayahan. Normal lang na maliitin natin ang kakayahan niya. Ang iba ay nakikibahagi sa mainit na talakayan tungkol sa bagay na iyon. Tumango si Edmund bilang pagsang-ayon. Oo, totoo iyan. Samantala, kabilang sa angkan ng garrison sa Oakland City. Sir, nakakabilib. Paano nangyari ang pakikipaglaban kay Dark Emperor? Lalong na-curious si Tyrone. Umiling si Donald bilang pagbibitiw. Hindi, talagang hindi ako kalaban ni Dark Emperor. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2273. Hindi ang pinakamaliwanag. Naisip kong hamanin din ang nagtanong pwesto, dahil nireranggo ko ang numerong 8 sa Divine Leaderboard. Pero mukhang kailangan kong itapon sa isip ko ang ideya. Ang kredibilidad ng ranggo sa Divine Leaderboard ay hindi mapag-aalinlanganan. Ang labanan ngayon ay tiyak na isang testamento sa kredibilidad ng mga ranggo. Ipinagpalagay ko na ang Cardinal Hall General ay magiging pareho ng aking nakikita dahil ang aming ranggo ay hindi malayo sa isa't isa. Pero ngayon,
Iniisip ko na baka mas mauna pa siya sa akin. Isang bagay ang sigurado, bagaman. Ang mga kakayahan ng Dark Emperor ay tiyak na wala sa ating mga liga. Napabuntong hininga sina Tyrone, Kenny, at iba pa nang marinig si Donald. Ganyan ba talaga Katekot si Dark Emperor, bagaman? Para siyang nangunguna sa iba sa Divine Leaderboard. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Tyrone nang mapagtanto. Anong mga nakakatawang bagay ang hindi natin nasaksihan noon? Nakalimutan na ba ninyo ang lahat tungkol sa chap na sinira ang Skyward Sword sa pamamagitan lamang ng 2 daliri? Sa pagkakaalam ko, si Terrorblade, na parang kapantay ng Skyward Sword, ay nasa kamay ni Dark Emperor. Hindi ba halata kung sino ang mas pakan-abangan ngayon? Isang epiphany ang tumama sa kanila matapos silang paalalahanan ni Donald. Napagtanto nila na tama si Donald, si Dark Emperor talaga ay maaaring hindi makalaban sa maalamat na lalaki. Marami pa akong dapat matutunan para sa balang araw ay hamanin ko si Dark Emperor. Gayunpaman, gusto kong ibunyag na sa mga garrison, hindi si Dark Emperor ang pinakamalakas. Bueno, ang pusa ay mawawala sa bag kapag ang sinaunang Garrison clan ay gumawa ng kanilang debo, sabi ni Donald. Talagang pinagpala kaming mga garrison. Si Tyrone at ang iba ay naging umaasa. Oo, syempre kami, nakangiting sabi ni Donald. Sige, sir, kailan natin hahanapin si Levi? Hindi mo ba ibinalita ang kill order sa Garrison clan? Oras na para hanapin natin siya, sabi ni Tyrone. Sabik niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan kay Levi dahil nireranggo niya ang 78 sa Divine Leaderboard pagkatapos ma-refresh ang rankang. Dahil mayroong 1,000 mandirigma na maaaring gumawa ng kanilang marka sa Divine Leaderboard, ang ika-7 pwesto ay isang tagumpay. Oo, hindi natin hahayaang mabuhay si Levi sa gusto niya. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi na namin kailangang gumawa ng marami dahil siya ay nagdurusa sa mga resulta ng kemikal mula sa Maya Industries, si Donald ay nakangisi. Oo, tama ka. Gagawin natin siya ng pabor kung kukunin natin ang buhay niya ngayon. Gayunpaman, sa sinabi nito, maaari pa rin nating angkinan ang kanyang anak at linangin ang bata bilang isang garrison. Ang sinaunang angkan ng garrison, ang Cardinal Hall, at maging ang Eragon ay hindi man lang kami mapipigilan kung gagawin namin ang iminumungkahi mo, sir, sabi ni Tyrone. Oo, tama iyan. Pakilyusan ang angkan ng garrison upang mahanap kaagad ang bata. Hindi namin maaaring ipagsapalaran na mawala ang sino man sa amin. Samantala, umalangaw sa buong mundo ang balita tungkol sa maalamat na tagumpay ng Dark Emperor. Bumalik si Levi kay Erudia pagkatapos na tumira ang alikabok. Sinalubong agad siya ni Zoe. Narinig mo na ang balita. Nagtagumpay si Master sa sino mang maglakas loob na hamanin siya. Maging ang mga manlalaban ay ika-4 at ika-5 sa Divine Leaderboard ay nahulog sa pamamagitan lamang ng kanyang solong suntok. Ipinagyayabang ni Zoe ang pagkapanalo ng kanyang guro kay Levi. Ang lalaki ay tila walang interes at sinabing walang pakialam, oo, narinig ko. Well, ako ang nakatalo sa mga taong iyon. So, syempre alam ko. Magiging buckle up ako at magpapagaling ng mas mabilis para makapasok ako sa Divine Leaderboard at makasunod sa mga hakbang ni Master. Kailangan mo ring makahabol. Si Zoe ay unti-unting gumagaling, at mukhang mas normal kaysa dati. Gayunpaman, labis pa rin siyang nahuhumaling kay Dark Emperor. Alam ni Levi na kailangan niyang gawin ito ng hakbang-hakbang kasama niya. Hindi siya maniniwala sa kanya kung sasabihin nito sa kanya ang totoo ngayon. Nasa kalahati na ako. Hindi magtatagal bago ako tuluyang naka-recover. Si Zoe ay isang malayang babae, at patuloy siyang naghahanap ng napakaraming paraan upang matulungan ang kanyang paggaling. Nagsisimula ng magbunga ang kanyang mga pagsisikap. Ano sa tingin mo ang dapat mong gawin? Pananatilihin mo ba ang iyong natutunan 3 taon na ang nakakaraan? Wala na ang mga diskarte ni Floyd. Sa palagay ko ay hindi magiging madaling gawain na tipunin silang lahat. Paano kung magkalaban tayo? Pagkalipas ng 3 buwan, nilalayon kong ma-rank sa Provisional Leaderboard, o kahit na malampasan ka sa Divine Leaderboard. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2274. Zoe laban kay Levi. Excited na tumingin si Zoe kay Levi. Ang lalaki ay tila hindi nabibigla. Walang problema.
Malaki. Magsimula tayo sa pagsasanay ngayon at tingnan kung sino ang taas sa leaderboard noon. Ikaw ay nirerango na 8,650 sa provisional leaderboard ngayon habang hindi pa ako ganap na nakaka-recover. Na-motivate si Zoe matapos pumayag si Levi sa proposal niya. Gusto niyang gumamit ng 3 buwang oras para patunayan kay Levi na ang mundo ay isang survival of the fittest na laro. Gustong iuwi ni Zoe ang puntong hindi sapat ang mga basic techniques sa technique book para mabuhay siya sa mundo. Hindi lang siya naglalayo ng ganap na paggaling sa 3 buwang oras na ito, ngunit nagsusumikap din si Zoe na mas malakas kaysa dati. Naisip niya na sapat na ang 3 buwan para makapasok siya sa mga 30 sa Divine Leaderboard. Inihula ni Zoe na si Levi ay mairaranggo pa rin ng humigit kumulang 8,000 sa Provisional Leaderboard. Baka bababa pa ang kanyang rankang sa mahigit 9,000. Pagkatapos ng lahat, ang isang mabagal na pagpapabuti ay katulad ng isang pagbaba sa mabilis na panahon. Hindi masyadong makaka-advance si Levi kung magpapatuloy siya sa kanyang basic training technique. Kaya naman, itinuring ni Zoe na hindi niya magagawang mapanatili ang kanyang ranggo na 8,000 sa Provisional Leaderboard, at nasa panganib na masipa palabas ng leaderboard. With that being said, Zoe was hoping to use it as a lesson for Levi. Umaasa na siya na dahan-dahan siyang makakaangkop sa pabago-bagong mundo, at ang pagyakap niya ng mas malalawak na paraan ay maglalagay sa kanya sa isang malaking kawalan. Naiwan si Zoe na walang ibang pagpipilian. Alam niyang matigas ang ulo ni Levi, at mas makakabuti sa kanya ang isang matangkad na karanasan kaysa sa patuloy na pagmamaktol. Sina Kirin at Floyd ay sumang-ayon din kay Zoe matapos siyang pakinggan. Ibinigay nila sa kanya ang thumbs up, at buong pusong sumang-ayon na ito ay isang magandang diskarte. Inaasahan nilang ma-motivate si Levi sa pamamagitan ng mga konkretong numero sa ranggo na leaderboard. Gayunpaman, tila hindi sineseryoso ng lalaki ang bagay na iyon. Ang hindi alam ng iba ay, hindi lang si Levi ang nanguna sa Divine Leaderboard, kundi sa malaking margin din. Kaya naman, walang saysay na makipagkompetensya sa kanya. Gayunpaman, hindi tinanggihan ni Levi ang mungkahi dahil gusto niyang maging masaya si Zoe. Samantala, sa ngayon, pinakikilos ni Levi ang lahat ng kanyang puwersa upang tugisin ang Love of Gods. Sa parehong oras, siya ay brushing up ang kanyang mga pangunahing pamamaraan. Naniniwala na siya sa pag-ulit, palaging may mga bagong bagay na matututunan. Walang alinlangan na ang pangunahing pamamaraan ay may maraming potensyal. Gayunpaman, kahit si Levi ay hindi sigurado sa buong potensyal nito. Siya ay may parehong paniwala tulad ng iba sa simula, kung saan niya ang mga pangunahing pamamaraan na naisip ay angkop lamang para sa mga simula. Gayunpaman, napagtanto niya na marami pang dapat matutunan. Walang nang ahas na maghiganti kay Levi noong panahong iyon. Pagkatapos ng lahat, napakaraming mandirigma na may puwang sa Divine Leaderboard ang nagbabantay sa kanya. Walang sino mang nasa tamang pag-iisip ang maglalakas loob na hamanin si Levi kung alam nilang hindi man lang nila malalampasan si Floyd. Kasabay nito, inaasahan nilang makita ang mga epekto ng kemikal ng Maya Industries kay Levi. Gayunpaman, tila hindi naapektuhan ang lalaki. Nataranta ang publiko dahil walang nakaligtas sa armas na ginawa ng Maya Industries. Nakapagtataka na si Levi ay magaling at buhay pa pagkatapos ng 1 buwan. Hindi lang na-curious ang publiko sa kalagayan ni Levi, pati si Phoenix at iba pa ay natarante rin. Bakit parang okay lang siya? Paano ito posible? Sobrang nakakatakot. Gayunpaman, mayroong isa pang posibilidad, kung saan ang pagsulong sa gamot ng Garrison Industry ay matagumpay na nasugpo ang pag-activate ng kemikal. Ang pag-activate ng kemikal ay naantala mula sa ilang araw hanggang 1 buwan, at posibleng matagal pa. Tinamaan nito ang lahat noon kung gaano kalakas at may kakayahan ang Garrison Industry. Ang kumpanya ay gumagawa ng napakaraming solusyon upang maantala ang pag-activate ng kemikal. Malinaw, ang pamilya Garrison at ang mga kaaway ni Levi ay hindi nasisiyahan sa balita. Inaasahan pa rin nila kung paano maghihirap si Levi at hindi nila inaasahan na mapipigilan ang epekto ng kemikal. Hindi tayo pwedeng maghintay magpakailanman. Paano kung sirain natin ng buo ang magagamit na gamot? Nagpakawala si Donald sa kanyang sariling makikinang na mungkahi. Oo, gumagana iyon. Sumang-ayon naman si Tyrone at ang iba pa.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2275. Nawasak ang lahat, sa punong tanggapan ng Garrison Industry. Lumabas si Mia at ang kanyang mga katulong na may dalang 4 na nakalock na briefcase na naglalaman ng mga pinakabagong gamot na ginawa ng research team ng Garrison Industry para kay Levi. Dahil ang mga pinakamahal na halamang gamot at malinis lamang ang ginamit, ang gamot ay napakamahal. Nang walang pag-aaksaya ng anumang paraan, nagawa nilang gumawa ng batch ng mga gamot na iyon. Para sa Phoenix at sa iba pa, ang gamot ang tanging paraan na nakuha ni Levi para mapahaba ang kanyang buhay. Dapat niyang kunin ito araw-araw. Aabutin ng hindi bababa sa 15 araw bago makagawa ng bagong batch ng mga gamot. Kahit na binilisan ng research team ang kanilang bilis, aabutin din sila ng mahigit 10 araw. Kaya, kailangan nilang ipagpatuloy ang paggawa ng gamot. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang ipagpatuloy ang paggawa nitong araw-araw. Matapos matanggap ni Mia at ng iba ang pinakabagong batch ng mga gamot, pinuntahan nila si Levi nang walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis sa Garrison Industry, isang grupo ng mga lalaki ang lumitaw sa paningin at pinalibutan si Mia at iba pa. Ibigay mo sa akin ang mga briefcase. Maaari kang umalis kung gagawin mo iyon. Utos ng pinuno. Hindi namin maibibigay sa iyo ang mga briefcase. Ingat na sagot ni Mia. Ang kanyang bantay up, tumingin siya sa paligid, naghahanda upang magpadala ng isang SOS signal sa lihim. Pagkatapos ng lahat, isa sa panganib nila ang kanilang buhay upang protektahan ang pangkat ng mga droga. Hinding-hindi kita bibigyan ng gamot. Bulalas ni Mia. Inumin mo ang mga gamot at tumakbo pabalik. Pipigilan ko sila. Lihim niyang sinenyasan ang iba. Kunin sila. Huwag hayaan silang makatakas. Ang mga lalaking nakamaskara ay sumugod upang kunin ang mga droga, habang si Mia at ang kanyang mga nasasakupan ay nagtanggol sa kanilang sarili. Nako, hindi sila kapares sa mga lalaking nakamaskara. O hindi, lahat sila ay mga Divine Leaderboard Fighter. Namulat si Mia, ngunit huli na ang lahat. Ang mga briefcase sa kanilang mga kamay ay inalis. Matapos makuha ang mga briefcase, sa halip na umalis kaagad, sinira agad ng mga lalaking nakamaskara ang mga briefcase. Wala sa mga gamot ang nakaligtas sa pagsubok. Ang bawat tubo ay dinurog. Mabilis na umatras ang mga lalaki pagkatapos gawin iyon at nawala ng walang bakas. Sa katunayan, narito sila para sa mga gamot. Umalis sila kaagad pagkatapos sirain ang droga. Nawalan ng kulay ang mukha ni Mia nang maging blanca ang kanyang isip. Plop, siya slumped sa lupa, shock walang sense. Ang ibang tao ay nakatayo pa rin sa gulat. Nakatitig sila sa mga durog na gamot sa lupa, lubos na tulala. Ang mga droga ay nabasag, kasama ang kanilang pag-asa at buhay ni Levi. Matagal na nanatili si Mia sa sahig. Nakaupo pa rin siya sa sahig nang dumating si Phoenix at iba pa. Anong mali? Nasaktan ka ba? Okay ka lang? Nag-aalalang tanong nila. Phoenix, ayos lang kami. Mababaw ang ating mga sugat. Ngunit sinira ng mga lalaking iyon ang mga hukay. Lahat sila. Wala na tayong natira. Niyakap ni Mia si Phoenix at humagulgol. Wala na ba ang mga gamot? Thud, thud, thud. Si Asher Dragon, Kirin, at ang iba pa ay napaatras at halos mahulog sa lupa. Pinupunasan ng malamig na pawis ang White Tiger, Black Tortoise, at ang mga noo ng kanilang barkada. Kung wala ang mga gamot, tiyak na mamamatay si Levi. Ang kanyang mga sugat ay kukuha ng kanyang buhay sa sandaling wala ang gamot upang sugpuin ang kemikal. Hanggang ngayon ay hindi pa nagkakabisa ang kemikal mula sa sandata ng Maya Industries sa katawan ni Levi. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin ng kemikal kung wala itong pinipigilan ng gamot. Marahil ito ay maaaring maging sanhi ng isang maliit na reaksyon, baka mapatay agad nito si Levi. Walang makatitiyak. Ang lahat ay natatakot sa hindi alam, dahil hindi nila inaasahan kung ano ang darating. Marahil ay kumalat na ang kemikal sa buong katawan niya matapos itong supilan ng matagal. Ang epekto nito ay maaaring maging mas kakilakilabot. Ang mga gamot, wala na sila. Ibig sabihin ba nun nasa panganib si boss? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2276. Siyam na araw. Pinagpawisan ang lahat sa tanong ni White Tiger. Walang nakitang angkop na sagot sa kanyang tanong.
Bamuka ang labi ni Phoenix para magpaliwanag. Ginamit namin ang gamot upang sugpuin ang mga epekto sa loob ng ilang linggo. Naniniwala ako na sinalakay ng kemikal ang bawat pulgada ng kanyang katawan. Kapag ito ay tumama, maaaring mawalan ng buhay si Levi. Ito ay isang nakamamatay na sangkap. Ang kanyang propesyonal na paliwanag ay naging dahilan ng pagdilim ng ekspresyon ng lahat. Isa lang ang ibig sabihin nito, malamang na mamatay si Levi nang walang gamot. Ito ay hindi isang pag-unlad na nais makita ng sinuman. Sa pagkakataong ito ay tunay. Bagamat makontrol ni Levi ang sitwasyon at makatakas sa kamatayan ng hindi ilang beses sa nakaraan, sa panahong ito, walang makakaligtas pagkatapos na atakehin ng sandata ng Maya Industries. Ilang gamot ang mayroon pa, boss? Tanong ni Asher Dragon. Kung hindi ako nagkakamali, nauubusan na siya after taking his last one today. Bihira kaming mag-imbak ng anumang extra at magre-refill tuwing maubusan siya ng mga gamot. I can't believe this, humihikbi si Mia, lungkot na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tinanong ni Asher Dragon ang tanong na kinatatakutan ng lahat. Pursing her lips, Phoenix answered, sana lang hindi magkabisa ang lason. Gagawin ko ang aking makakaya upang makagawa ng mga bagong gamot sa pinakamaikling panahon na posible. Gaano katagal mo kailangan? Hiningi ni Asher Dragon at ng iba pa. Ano ang pinakamalaking petsa? Karaniwan, aabutin ng hindi bababa sa 15 araw. Ang pinakamabilis na nagawa namin ay 10 araw. Kung gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, makakaisip ako ng susunod na batch pagkaraan ng 9 na araw. Iyon ang limitasyon. Puno ng pag-aalala ang boses niya habang idinagdag, higit sa lahat, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung hindi maiinom ni boss ang mga gamot. Kaya, kailangan kong bumuo ng isang mas mahusay na gamot na hindi bababa sa 5 beses na mas mabisa kaysa sa nakaraang gamot upang sugpuin ang kemikal sa kanyang katawan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan ko ng maraming oras, kung hindi, natapos ko ito sa loob ng 7 araw. Nakuha ko. Mula ngayon, tutulungan ka namin kapag kailangan mo ng tulong. Halos hindi maitago ni Asher Dragon at iba pa ang kanilang pagkabalisa. Mahigpit, ipinahayag ni Phoenix, kailangan ko ang pinakamahusay na lab ng biology sa Garrison Industry. Sa partikular, ang P6 lab na iyon. Kailangan ko ng ganap na access para makumplito ko ang gamot sa loob ng 9 na araw. Well, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang P6 lab ay ang pinakamataas na security lab sa Garrison Industry, at maging ang mga miyembro ng council na tulad nila ay walang access dito. Upang magamit ito, kailangan ng isa na magsumite ng application form sa The Cardinal Hall General, at lahat ng miyembro ng konseho ay kailangang bumoto ng oo bago magkaroon ng access dito. Sa buhay ni Levi ang nakataya, hindi na nila naabala ang mga formalidad. Oo, may access ka sa lab. Tayo ang magdadala ng kahihinatnan kung mayroon man. Ang Asher Dragon at ang iba ay panatag. Bumalik sa punong tanggapan ng Garrison Industry, si Asher Dragon at iba pa ay pumasok sa lab sa pamamagitan ng puwersa at ibinigay sa Phoenix ang pinakamahusay na pangkat ng pananaliksik na magagamit. Inihatid din nila ang lahat ng mga mahihirap na kailangan upang mabuo ang gamot. Ang bawat pamamaraan ay pinaikli upang mabuo ang gamot sa pinakamaraming panahon na posible. Mula ngayon, si Mia, White Tiger, at Black Tortoise ay mananatili sa Phoenix. Sundin ang kanyang mga utos at tiyak na nakukuha niya ang lahat ng kailangan niya. Babalik tayo kay boss at sisiguraduhin na walang ibang mangyayari. Matapos hatiin ng Asher Dragon ang mga trabaho, kumilos ang lahat. Sa sandaling iyon, pabalik sa Oakland City. Tingnan natin kung paano pipigilan ni Levi ang lason. Dead meat siya, ngumisi si Tyrone. Siya pala ang nagpapadala sa mga lalaking nakamaskara para sirain ang droga. Ang lahat ng mga elite ng Garrison Clan sa Divine Leaderboard ay ipinadala para sa mismong misyon na iyon. Ngumisi siya. Narinig ko na ginamit ni Phoenix at ng iba pa ang nagtatanghal na lab sa Garrison Industry upang bumuo ng mga bagong gamot para kay Levi. Ngunit tatagal ito ng hindi bababa sa 9 na araw. Tiyak na tatama ang kemikal sa loob ng 9 na araw. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2277. Walang pag-asa para kay Levi. Ngumiti lang si Donald. Hindi
Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Paano kung malagpasan niya ang 9 na araw? Sisiguraduhin kong mawawalan na siya ng pag-asa. Gusto kong malunod siya sa kawalan ng pag-asa. Isang masamang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Donald. Napagtanto kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi ni Tyrone, ang ibig mo bang sabihin ay pipigilan mo sila sa paggawa ng mga gamot sa pamamagitan ng pagputol ng kanilang mga gamot? Oo, tama ka. Tumanggaw si Donald. Nanatiling nagdududa si Tyrone. Ngunit sa palagay ko ay hindi tayo maaaring makialam sa negosyo ng Garrison Industry, lalo na kapag ang Phoenix at iba pa ay mga miyembro ng konseho. Mas may bayad ba sila kaysa kay Edmund the Cardinal Hall General? At saka, hindi nila ipinaalam sa kanya na ginamit nila ang pinakamataas na security lab. Nginisya ni Donald. Natarante si Tyrone. Pero walang paraan na makontrol natin si Edmund. Makikinig ba siya sa atin? Walang babala. Humagalpak ng tawa si Donald. Nako, mukhang hindi mo alam na magkaibigan na kami ni Edmund. Sumang-ayon kaming magtulungan, dahil iyon ang pinakamahusay na paraan upang mabuhay sa bagong panahon na ito. Hanggat sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito, gagawin niya ang sinabi. Anunsyo niya. At saka, ayaw din ni Edmund kay Levi. Kapag nalaman niyang ginamit ni Phoenix at ng iba pa ang tiyak na security lab para lang gumawa ng mga gamot para kay Levi, siguradong magliliyab siya sa galit. Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa si Tyrone. Makikipag-ugnayan ako kay Edmund ngayon at sisirain ang pag-asa ni Levi. Icily deklara ni Donald. Sa pagbabalik sa Northampton, sina Kirin, Asher Dragon, at iba pa ay may malungkot na ekspresyon sa kanilang mukha habang sinusuri nila ang sitwasyon. Sinabi ni Mia na ang mga lalaking iyon ay pawang mga mandirigman na nireranggo sa Divine Leaderboard. Halatang halata kung sino ang nasa likod nito. Gayunpaman, hindi ito ang oras para maghayganti tayo. Maghihintay tayo hanggang sa gumaling si boss. Deklara ni Kirin. Oo, tama ka. Maghihiganti tayo boss kapag gumaling na siya. Bahagyang tumanggaw si Asher Dragon. Nagpadala rin ako ng mga lalaki para maghanap ng iba pang gamot na maaaring sugpuin ang kemikal. Sana, makatanggap tayo ng balita sa lalong madaling panahon. Walang paraan na ilalagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa kay Phoenix lamang. Siguradong babalikan nila ang salarin sa ginawa niya. Nang makita ni Levi ang mga subordinate na sumugod sa kanya, natigilan siya sa gulat. Anong nangyari, boss? Ayos ka lang ba? Sila demanded. Scan ng kanyang figure balisa. Ha? Anong mali? Ayos lang ako. Natatarantang sagot ni Levi. Hindi pa nawawala ang epekto ng gamot. Ang kemikal ay malamang na magkakaroon ng bukas. Ang pag-iisip na iyon ay naging dahilan ng pagkunot ng mga kilay ni Asher Dragon at ng iba pa. Hoy, anong nangyayari? May nangyari ba? Udyok ni Levi. Hindi niya maintindihan kung bakit nagkakaganito ang mga ito. Nawasak na ang droga. Ang pinakahuling batch ng droga ay sinadyang winasak ng isang grupo ng mga lalaki. Wala na sila. Sa susunod na 9 na araw, hindi ka makakainom ng mga gamot para sugpuin ang kemikal. Oo, may posibilidad na biglang tumama ang kemikal. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Nagpaliwanag si Asher Dragon at iba pa na may malungkot na ekspresyon na tila ba dumating na ang katapusan ng mundo. Nakahinga lang ng maluwag si Levi. Nako, akala ko seryoso. Binigyan mo ako ng takot. Hindi pa ba ito seryoso? Binaril ng kanyang mga subordinate si Levi na nalilitong mga titig. Siyempre, okay naman ako diba? Walang seryoso. Huwag kang mag-alala. Well, hindi ko talaga maipaliwanag kung paano. Isang walang magawang ngisi si Levi. Makinig ka, boss. Magaling ka sa lahat ng oras dahil ang gamot na binuo ng Garrison Industry ay pinipigilan ang kemikal na sangkap. Kung hindi ka uminom ng gamot, baka umatake ang kemikal sa lalong madaling panahon, sabi nila. Well, let's just hope na makakabitin pa kayo ng 9 na araw. Ang Phoenix ay nagsusumikap na bumuo ng isang bagong batch ng mga gamot. Nanalangin sila na makaligtas si Levi sa pagsubok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2278. Ginagamit lamang sa mga sitwasyong pang-emergency. Nako, siguradong magkakabisa ang kemikal, at may 80% posibilidad na magdulot ito ng malubhang epekto. Parito, 50% ang posibilidad na ito ay nakamamatay.
Kaya, ang Asher Dragon at ang iba pa ay sinusubukan lamang ang kanilang kapalaran. Sana, maswerte si Levi na nalampasan ang 9 na araw at hintayin ang Phoenix na bumuo ng bagong batch ng mga gamot. Ngumisi si Levi. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Siguradong busy si Phoenix ngayon. Kung wala nang iba, matutulog muna ako. Dapat umalis ka na rin. Pagkatapos ay umikot si Levi para umalis. Hindi, boss, sigaw ni Kirin. Asher Dragon, nakaisip lang ako ng paraan para pigilan ang epekto ng kemikal. Ano ito? Tanong ni Asher Dragon. Ay freeze ang katawan ni boss sa loob ng 9 na araw. Makukuha natin ang pinakabagong kagamitan at siguraduhing nagyayelo siya sa isang sleeping pod para makapagpahinga ang kanyang katawan sa loob ng 9 na araw. Maaari nating buksan ang sleeping pod pagkaraan ng 9 na araw at pakainin siya ng gamot. Excited na hayag ni Kirin. Oh, gumagana iyon. Gawin natin yan ngayon. Bakit hindi ko naisip iyon? Tuwang-tuwa si Asher Dragon na halos maluha-luha. Sa wakas, nakahanap kami ng paraan para iligtas si Levi. Hoy, hindi na kailangan yan, ayos lang ako. Sinubukan ni Levi na kumbansihin sila, ngunit tumanggi silang makinig sa kanya. Ginawa nila ang plano ng hindi man lang humihingi ng pagsang-ayon kay Levi. Naging madali para sa kanila ang pagkuha ng kagamitan. Matapos itong matanggap, itinulak nila si Levi sa sleeping pod at itinayo ito. Di nagtagal, ang sistema ay nabuhay. Matutulog na sana si Levi sa sleeping pod. Ang kanyang mga function sa katawan ay titigil sa paggana, kaya ang kemikal ay hindi maaaring gumana. Matapos iyon ang system, nakahinga ng maluwag ang lahat. Magiging maayos si Levi. Kailangan lang nating maghintay ng 9 na araw. Wala si Levi sa hibernating mode. Kung gugustuhin niya, ang sleeping pod ay magiging walang silbi. Gayunpaman, nais niyang magtanim sa isang tahimik na lugar, kaya ang pod ay perpekto para sa kanyang nag-iisa na pagsasanay. Sabihin sa Phoenix at sa iba pa na huwag mag-alala at tumuon sa pagbuo ng mga gamot. Ngumiti si Asher Dragon at ang iba pa. Bumalik sa P6 Lab, na siyang pinakamataas na security lab sa Garrison Industry. Naalimpungatan si Phoenix nang marinig niya ang balita. Sir, bakit ka nandito? Laking gulat ng mga guard sa entrance nang makita ng personal si Edmund. Total, lampas hating gabi na. Hindi pa siya nagpakita ng ganitong oras. Narito ako upang tingnan ang paligid, ang sagot ni Edmund. Naglagay siya ng cool na ekspresyon at inakay ang kanyang mga tauhan sa P6 Lab. Parehong nagulat ang Black Tortoise at White Tiger nang makita siya. Namumula ang kanilang mga mukha. Kanina pa nila hinihintay ang utos ni Phoenix at hindi nila alam na magpapakita si Edmund. Sir, awkward na bati nila sa kanya. Ngumisi si Edmund, ginagamit ba ang P6 Lab? Opo, Ginoo. May nagsasaliksik sa loob. Nagdilim ang ekspresyon ni Edmund. Upang gamit ang lab na ito, kailangan kong ipaalam ng maaga. Pagkatapos ay magtitipon ang lahat para bumoto para magbigay ng access. Tama ba ako? Yes, sagot ng kanyang subordinate. Ito lang ang P6 Lab sa paligid, kaya magagamit lang ito para sa mga mahahalagang pananaliksik tulad ng mga pananaliksik sa antas ng bansa. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Edmund. Kung wala ang aking pag-aproba at mga boto ng mga miyembro ng konseho, paano mo magagamit ang lab? Wala sa inyo ang nag-abalang ipaalam sa akin. Itinikom ni Black Tortoise at White Tiger ang kanilang mga ulo habang tumutulo ang pawis sa kanilang mga noo. Sir, ginagamit ng Phoenix ang pinakamataas na laboratorio ng seguridad para makabuo ng mga gamot para kay Levi Garrison, dahil maaari nitong paikliin ang oras upang makagawa ng panghuling produkto. May nag-report. Damn it, ginamit niya ang lab dahil lang kay Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2299. Walang kinalaman sa amin. Nagtaas siya ng boses. Tumalon sa takot ang Black Tortoise at White Tiger, ngunit hindi sila nang ahas na magbitiw ng salita. Lagot tayo. Pagkatapos, ang paggamit sa lab na ito ay labag sa mga pagsubok ng Garrison Industry. Sir, hindi po namin kasalanan. Si Phoenix at Asher Dragon ang puwersahang nag-activate ng lab. Binalaan nila kami na ilihim ito. Opo, Ginoo. Takot na takot kami sa kanila at hindi kami naglakas loob na ipaalam sa iyo.
Agad namang nagreklamo ang mga lab assistant. Tumahol si Edmund, kalokohan. Ang Garrison Industry ay pag-aari ni Erudia at ng lahat. Ito ay hindi isang pribadong entity. Buksan mo na ang pinto. Well, nag-alinlangan ang mga lab assistant, dahil nakabantay sa pinto ang White Dragon at Black Tortoise. Wala silang lakas ng loob na labanan ang mga nasasakupan ni Levi. Umalis ka sa dinadaanan ko. Walang pag-aalinlangan na pinaalis sila ni Edmund. Bang! Thud! Sinipa niya ang pinto. Ang lahat sa lab ay natigilan sa kanilang mga truck sa biglaang pagkagambala. Lumingon si Phoenix sa balikat niya na nalilito. Pawis na pawis ang mga tao sa loob ng lab nang makita si Edmund. Phoenix, how dare you use the lab without my permission? Hiling ni Edmund, ang galit na galit niyang titig ay dumapo kay Phoenix. Nanginginig ang buong pagkatao niya sa takot habang bumubuhos ang pawis sa likod niya. Namumutla sa takot, halos bumagsak siya sa lupa. 2. Nawalan siya ng masabi. Nakabitin ang kanyang ulo sa pagkakasala, nag-iisip siya ng galit, ano ang dapat kong gawin? Nahuli lang kami ng Cardinal Hall General sa akto. Sino ang gawin sa iyo na gumamit ng lab? Pinindot ni Edmund. Sir, pakinggan niyo po ang paliwanag namin. Wala kaming pagpipilian kundi gamitin ang P6 lab, kaya hindi kami nangangahas na ipaalam sa iyo ang tungkol dito. Ang mga gamot na ginawa namin para kay boss ay nawasak. Malalagay siya sa panganib kapag hindi siya umiinom ng gamot. Nang walang isa pang pagbabago sa isip, nagpa siya kaming bumuo ng isang bagong batch ng mga gamot sa pinakamataas na panahon na posible at napunta sa paggamit ng lab ng walang pahintulot, maingat na paliwanag ni White Tiger. Amo mo. Sino yan? Nagsalubong ang kilay ni Edmund. Levi Garrison. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Nako, personal na bagay. Ginamit mo ba ang lab para sa isang personal na bagay? Nanginginig sa galit ni Edmund. Nakalimutan mo na ba kung para saan ang lab na ito? Ang tiyak na lab na pangseguridad na ito ay dapat lamang gamitin sa emergency sitwasyon o upang isagawa ang mga pinaka-eksperimento sa seguridad. Dahil sa gusto mo lang iligtas ang isang taong mahal mo, pumasok ka sa lab at ginamit ito ng walang pahintulot. Wala man lang naiambag ang taong iyon kay Erudia. Ang selfish mo. Nawalan ng gana si Edmund sa paliwanag ni White Tiger. Nanatiling nakayuko ang lahat habang nilalamon sila ng pangamba. Kasalanan nila talaga. Lahat, lumabas. Mula ngayon, ang lab na ito ay hindi limitado sa lahat. Kahit na nagtatrabaho ka para sa Garrison Industry o isang research team sa ilalim ng Garrison Industry, hindi ka magkakaroon ng access sa lab na ito. Walang sino mang maaaring gumamit ng mga mali upang makagawa ng mga gamot para kay Levi Garrison. Wala siyang kinalaman sa atin. Ang sino mang labag sa utos ko ay papatayin ka agad. Napaungol si Edmund. Maliwanag. Hinatulan niya ng kamatayan si Levi sa pamamagitan ng pagputol ng lahat ng mga produkto upang hindi na maipagpatuloy ng Phoenix ang paggawa sa gamot. Kahit na sinubukan niyang makakuha ng angkop na lab, pangkat ng pananaliksik, at mga pagsubok, tatagal iyon ng hindi bababa sa 1 buwan. Sa oras na iyon, ang katawan ni Levi ay mabubulok na at mamamatay. Parang gumuho ang langit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2300. Walang pagkakataon ng survival. Nawalan na sila ng pag-asa. Thud. Nanginginig ang mga binti ni Phoenix nang bumagsak siya sa lupa sa kalungkutan, ang kanyang tingin ay walang emosyon. Sinubukan ng White Tiger at Black Tortoise na humingi ng tulong, ngunit mahigpit silang tinanggihan ni Edmund. Hindi ito dapat pag-usapan. Hindi ko ililigtas si Levi, maaari kang gumamit ng iba pang mga pagbabago mula sa Garrison Industry. Lumingon siya at nagutos, mga lalaki, bantayan mo sila sa lahat ng oras. Iulat mo sa akin ang tungkol sa kanilang kinaroroonan. Biglang umalis si Edmund. Sa totoo lang, wala siyang pakialam kung mamamatay o mabubuhay si Levi. Maaari rin niyang gamitin ang Phoenix na gamitin ang mga pagliligtas ng Garrison Industry upang gamitin si Levi. Ang hindi niya matanggap ay ang lakas ng loob nilang gamitin ang lab para iligtas si Levi, isang walang kwentang lalaki na malapit ng mamatay. Itinuring nila si Levi bilang boss nila kahit na hindi na ito gaya ng dati. Hindi pa niya narinig na nakilala siya ng mga ito bilang may-ari ng Garrison Industry. Iyon ang totoong dahilan kung bakit siya nagalit.
Ang pagtatanong ni Donald ay dumating sa tamang oras dahil ito ay pumapatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Nangangahulugan ang utos ni Edmund na ang gamot ay hindi magagawa sa pinakamaraming panahon na posible. Maaaring tumagal ng ilang buwan bago lumabas ang susunod na batch ng mga gamot. Si Asher Dragon at ang iba pa ay nahihilo pa rin sa excitement matapos ipadala si Levi sa sleeping pod nang matanggap nila ang masamang balita. Agad silang namula sa takot. Kung walang pahintulot na gumawa ng gamot sa P6 lab, isa lang ang ibig sabihin nito, baka mamatay si Levi. Natigilan sila sa biglaang pangyayari. Siguradong may target sa atin ng kusa. Pinipigilan namin ang balita, kaya walang paraan na malaman ito ng Cardinal Hall General. Hindi ngayon ang oras para pag-isipan nila iyon, dahil kailangan nilang malaman kung paano malulutas ang problema. Si Asher Dragon ay kalmado tulad ng pinuno niya. Ngayon, hindi namin magagamit ang anumang panahon mula sa Garrison Industry, kasama ang lahat mula sa bansa. Kailangan nating paunlarin ang droga sa ibang bansa. Makipag-ugnayan sa lahat ng kakilala namin para magsimula muli ang Phoenix sa paggawa ng gamot. Nakarinig na kami ng mga balita tungkol sa iba't ibang puwersa na sumusubok na gumawa ng isang antidote para sa sandata ng Maya Industries, tama ba? Baka mayroon silang gamot para sugpuin ang kemikal. Maaari tayong bumili ng ilan sa kanila. Hahatiin ko na ang mga trabaho. Nagsimula ng magtrabaho si Asher Dragon. Si Kirin ang naatatasan na magbantay sa labas ng sleeping pod. Nakaramdam siya ng pagkabigo, dahil ito ang tila pinakawalang kwentang gawain kailanman. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay na-freeze sa loob ng pod at magiging ganap na maayos na mag-isa. Ipinatawag niya ang kanyang mga nasasakupan upang magbantay sa labas at umalis ng bansa para maghanap ng ibang droga. Naging abala ang lahat. Sa kabilang banda, hindi na napigilan ni Donald ang pagtawa nang marinig ang utos ni Edmund. Ngunit si Asher Dragon at ang iba ay umalis sa bansa upang maghanap ng iba pang mga gamot, iniulat ni Tyrone. Lagi niyang binabantayan ang mga galaw nila. Ngumuso lang si Donald. Hindi sila makakakuha ng tulong kay Erodia. Ginamit ko ang aking impluwensya upang ilagay ang kanilang mga likas sa bansa, kaya walang paraan na makagawa sila ng anumang gamot dito. Kung nagpunta sila sa ibang bansa, bantayan sila. Gawin mo ang lahat para sabotahe sila. Nakuha ko. Gagawin namin ang aming makakaya para pigilan sila sa pagbili o paggawa ng gamot. Tumanggaw naman si Tyrone at ang iba pa. Oo, tama iyan. Nako, nakatanggap lang kami ng balita sa katawan ni Levi ay na-freeze sa sleeping pod ng Asher Dragon at iba pa para hindi magkabisa ang kemikal, may tumunog. Parehong nagulat sina Donald at Tyrone. Nako, magandang ideya iyan. Mahusay ang ginawa ng Asher Dragon at ang iba pa. I can't believe they resorted to the latest technology, hinaing ni Donald. Tanong ni Tyrone, nasaan ang address? Nakuha mo na ba? Oo, nasa. Ibinigay sa kanya ng kanyang subordinate ang address gaya ng hiniling. Ngumisi si Donald. Levi Garrison, hindi kita hahayaang mabuhay. Sa pagkakataong ito, sa sleeping pod ako at tiyaking mamamatay ka ng totoo. So yun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na videos.